Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 101 hanggang 110. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 101, ang mabait na puso ni Amber Vance. Sa isang araw, kumita pa siya ng 20 milyon. Nabigla si Ruth Wilcox sa bilis ng pag-akit ni Yusuf Zoc ng kayamanan. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Yusuf, hindi magtatagal at tunay na malalagpasan ng kanyang kayamanan ang kayamanan ng pamilyang Wilcox, hindi ba? Gayunpaman, malinaw na hindi ito pinaniwalaan ni Mia at patuloy na iginiit na nagyayabang lang si Yusuf Zoc. Hindi nagbigay sa kanya ng detalyadong paliwanag sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox, ngunit nagbigay si Ruth ng ilang nakabubuting mungkahi tungkol sa pagtatayo ng isang tindahan ng mga antigo. Alas 8 ng umaga, pagkatapos mag-almusal, kinailangan ng umalis ni Ruth Wilcox. Mia, paandarin mo na ang kotse. May sasabihin ako kay Yusuf, sabi ni Ruth, habang nakatayo sa sala. Oh, binuhat ni Mia ang kanyang malaking malita at lumabas, habang sa sandaling iyon, sina Ruth Wilcox at Yusuf Zoc ay nagkatinginan sa mga mata ng isa't isa. Ayos lang na ihatid ako ni Mia, sabi ni Ruth, sabay iling. Kailangan ko pa ring pumunta sa opisina at makipagkita sa pangalawang tiyuhin ko. Ibinuka ni Yusuf Zoc ang kanyang bibig at humakbang pasulong, nakatayo sa harap ni Ruth, hindi ko papatayin ang telepono ko. Tawagan mo ako anumang oras kung may anumang bagay. Alam ko, ikaw, mag-ingat ka, sabi ni Ruth. Sa sandaling iyon, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap si Yusuf Zoc. Niyakap siya ni Yusuf ng mahigpit. Tumayo siya ng nakatungo at hinalikan ang pisngi nito bago tumalikod para umalis. Nakatayo si Yusuf, pinapanood ang kanyang pag-alis, pagkatapos ay biglang nagsabi sa malalim na boses, balang araw sa hinaharap, papakasalan kita. Tumigil si Ruth sa paglalakad, kung gayon, maghihintay ako. Pagkasabi niyan, mabilis siyang naglakad palayo. Pinaandar ni Mia ang kotse, at pagkasakay ni Ruth ay umalis na sila. Naiwan si Yusuf na pabagsak na napahiga sa sofa, nakaramdam ng halo-halong emosyon. Sa kotse, walang pakialam na sinabi ni Ruth, diretso sa paliparan. Nako, umiiyak ka na naman, Ruthie, in love ka talaga, iniabot ni Mia ang tisyo habang nagmamaneho. Magmaneho ka na lang, inagaw ni Ruth ang tisyo at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ka ba makikipagkita sa pangalawang tiyuhin mo? Tanong ni Mia, na naguguluhan. Hindi ako pupunta. Babalik na ako agad sa Estados Unidos. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Galit na sabi ni Ruth. Sige, mas katulad iyan ng aking munting Ruthie. Pagkatapos humikit ng 2 sigarilyo sa Villa, tumayo na rin si Yusuf para umalis. Kailangan niyang kumita ng pera, ng maraming pera. Pagpasok niya sa kotse, tinawagan muna niya si Samuel Ross para magtanong tungkol sa bahay, at ang tugon ni Samuel ay titingnan nila ito ng umagang iyon at dapat ay makukumpirma na nila ang lahat. Nagbago ang isip ni Yusuf at sinabing sasamahan niya itong bisitahin ang bahay bukas ng umaga, at pagkatapos ay napagkasundoan nila ang isang lugar kung saan sila magkikita. Pagkatapos tawagan si Samuel Ross, agad na tinawagan ni Yusuf si Miles O'Brien. Wala siya sa mood na samahan si Miles O'Brien sa buong araw. Kailangan muna niyang ayusin ang mga bagay-bagay kina Dream Morrow at Samuel, at kailangan din niyang bumili ng kotse. Luis, ano po ang ibig sabihin ni Mr. Sina Leo at G? Ang ibig sabihin ng how ay pakikipagsosyo sa sugal sa bato. Magkwento ka nga sa akin, gusto kong marinig, iniisip pa rin ni Yusuf ang tungkol sa sugal sa bato, habang umaasa siya rito para yumaman. Nag-isip sandali si Luis Garrett at sinabing, taon-taon sa Yunnan, mayroong pampublikong bentahan ng mga batong pangsugal, kung saan iba't ibang magaspang na batong hiyas na dinadala mula sa Myanmar ang iaalok, na umaakit sa mga mag-aalahas mula sa loob at labas ng bansa, kabilang ang ilang kilalang tulad ni Liu Guifu,
Aaron Burger, at iba pa, nalalahok. At ang ibig sabihin ni na Tio Hao at Tio Liu ay, kapag dumating ang susunod na sale ng mga batong pangsugal, gusto kanilang kunin bilang technician sa pagpili ng bato. Kung malaki ang maitutulong mo sa kanila sa pampublikong bentahan ng gambling stone, malamang nabibigyan kanila ng bahagi ng kita. Siyempre, pwede mo ring ipuhunan ang sarili mong pera para magsugal sa mga bato, ikaw lang ang master na kinukuha nila. At saka, sa tingin ko dapat mong tanggapin ang kanilang imbitasyon. Limitado ang kayamanan ng isang tao. Kahit na mayroon kang 100 milyon, maaaring hindi ka makasugal sa maraming bato, ngunit kung magsasama-sama kayong tatlo, mas malaki ang kapital, mas magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Kung magiging tumpak ka sa bawat pagtatangka, ang bonus na ibibigay nila sa iyo ay hindi isang maliit na halaga. Naiintindihan ko, pero may gagawin ako ngayon kaya hindi ako makakapunta rito. Kunin mo muna ang tseke at gawing pera, saka mo ako tulungang umupo ng tindahan sa Ruiz Clan Garden. Siguraduhin mong maihahambing ito kahit papaano sa lugar ni Boss Hao. Magdesisyon ka lang ng mag-isa. Sige, ako naman talaga ang magdedesisyon sa lahat. Natatawang tanong ni Miles O'Brien. Oo, tumanggo si Yusuf Zoc. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa tindahan. Hindi siya pamilyar sa mga antigo, kaya kailangan niya talagang mamuno kay Luis Garrett. Kung gayon ay ibaba ko na ang tawag, at tatawagan kita kapag nakahanap na ako ng lugar, sabi ni Luis Garrett at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nang sandaling iyon, biglang huminto si Yusuf Zoc sa gilid ng kalsada dahil may kumislap na inspirasyon sa kanyang isipan, naalala niya ang isang kasabihan, huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa iisang basket. Ang pagsusugal sa mga bato o mga antigo ay maaaring kumita ng pera, ngunit kung ay lalaan niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian dito, at may magbabago kalaunan, hindi siya makakapag-alis, at ang kanyang panimulang kapital ay magiging hindi gumagana at hindi magagamit. Mayroon na siyang 100 milyon na pondo ngayon. Kaya, sa pagsubok sa negosyo ng mga antigo gamit ang ilang 10 milyong dolyar, kinailangan din niyang maging pamilyar sa industriya, dahil isa pa rin siyang tagalabas dito. Hindi magiging ligtas kung ipuhunan mo lahat ng ito. Gamit ang natitirang 10 milyon, maaari siyang gumawa ng iba pang mga pamumuhunan, na parang pamumulaklak sa dalawang larangan. At habang nakaupo siya sa kotse at pinag-iisipan ang mga plano niya para sa hinaharap, biglang tumunog ang telepono niya. Nakasaad sa caller ID na si Amber Vance iyon. Matapos mag-isip sandali, sinagot ni Yusuf Zoc ang tawag. Si Yusuf Zoc ba ito? Tanong ni Amber Vance. Opisyal Vance, nagkamali ka ng pagkakasabi. Nakalimutan mo akong tawagan kahapon, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. May nangyari kahapon, hindi ko mahanap ang kasamahan na humawak sa kaso mo sa Fengdo. Nakilala ko lang sila kaninang umaga, pero wala pa masyadong progreso sa kaso mo. Isang taong nagngangalang Duke Miles ang nahuli, pero hindi rin niya alam kung sino ang may kagagawan nito. Salamat. Hindi na ito kailangan ngayon. Kung malutas mo iyan, mabuti, kung hindi, hayaan mo na, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Anong nangyari? Bakit? Tanong ni Amber Vance, nalilitong sabi. Umalis na si Wilcox sa Fengdo at inilipat pabalik sa punong himpilan. Isa pa, natanggal na ako sa trabaho, kaya hindi ko na iyon alalahanin, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Natanggal ka rin sa trabaho. Pagkatapos ikaw, wala ka ng trabaho. Halatang gulat na gulat si Amber Vance nang marinig na tinanggal na si Yusuf Zoc. Oo, plano kong pumunta sa isang construction site at maglipat ng mga ladrilyo. Opisyal Vance, maraming salamat. Ililibre kita ng pagkain kapag may pagkakataon ako, sabi ni Yusuf Zoc at saka ibinaba ang tawag. Si Amber Vance ay lubos na matuwid, kahit na medyo matigas ang ulo niya paminsan-minsan, isa siyang mabuting tao sa puso. Pinaandar ni Yusuf Zoc ang kotse at bumalik sa kalsada, iniisip din kung saan pa ay lalaan ang natitirang kalahati ng kanyang pera. At makalipas ang mga 10 minuto, muling tumunog ang kanyang telepono, at muling lumitaw ang caller ID ni Amber Vance. Ano iyon? Sagot ni Yusuf Zoc, na parang naiinip. Naiinis na sumagot si Ruth Vance, anong ibig mong sabihin, ano iyon? May alok akong trabaho para sa iyo,
Gusto mo ba o hindi? Trabaho ito sa seguridad ng komunidad, 6,000 kada buwan, na may 2 shift, isang araw at isang gabi para sa bawat shift. May matutuluyan naman, pero ikaw ang bahala sa sarili mong pagkain. Dahil sa gulat na si Amber Vance pala ang nag-ayos ng trabaho para sa kanya, sandaling natahimik at natigilan si Yusuf Zoc. Anong problema? Tatanggapin mo ba o hindi? Sabihin mo nga, naghirap ako para makuha ito para sa'yo. Para sabihin ko sa iyo, kung magaling ka sa community security, baka mapili kang auxiliary police officer sa susunod. Kung magtatagal ka bilang auxiliary, maaari ka pang maging isang regular na opisyal, paalala sa kanya ni Amber Vance. Salamat po, Beauty, pero nagsimula na po ako ng sarili kong negosyo ngayon, kaya hindi na po ako interesado sa trabaho bilang security. Magsisimula ng sarili mong negosyo. Nagulat si Amber Vance, saka sumagot, nako, huwag na lang. Palam. Ibinaba na niya ang tawag bago pa makasagot si Yusuf Zoc. Napailing na lang si Yusuf Zoc habang tumatawa at nagpatuloy sa pagmamaneho habang nagpapadala ng mensahe kay Amber Vance, salamat, ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Walang oras, maikling sagot niya. Abala siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 102, Pagbili ng bahay at kotse. Alas 9:25 ng umaga, nakilala ni Yusuf Zoc sina Samuel Ross at Dream Morrow, na, dahil walang kotse, ay kinailangang maghintay sa tabi ng kalsada hanggang sa dumating ang kotse ni Yusuf Zoc para makasakay sila. Inabutan sila ni Yusuf Zoc ng tig-iisang bote ng tubig at sinabing, pagkatapos nating tingnan ang bahay, tara na bumili na tayo ng kotse. Hindi maginhawang gumala nang wala nito. Bumili ng kotse. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, nagliwanag ang mga mata ni na Samuel Ross at Dream Morrow. Talagang mahusay ang naging takbo ng laro ni Yusuf Zoc. Bro, anong presyo ang pinag-uusapan natin? Nasa sabik na tanong ni Dream Morrow. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, plano kong bumili ng Land Rover o van na parang MPV. Nako, pare, mahigit 1 buwan pa lang mula nang pumunta ka sa kabisera, paano ka kumita ng ganito kabilis? Nabigla si Dream Morrow. Mahigit 1 buwan pa lang ang nakalipas mula nang dumating si Yusuf Zoc sa kabisera, wala pang 2 buwan, at plano na niyang bumili ng bahay at kotse. Maaari kayang inaalagaan siya ng isang mayamang babae. Sa katunayan, labis ding naguluhan si Samuel Ross, naghihinala siyang si Yusuf Zoc ay maaaring inalagaan ni MS Wilcox. Kung hindi, saan kaya nakakuha si Yusuf Zoc ng ganito kalaking pera? Malalaman mo rin sa loob ng ilang araw, umiling si Yusuf Zoc. Hindi niya binanggit ang kanyang paghahanap ng kayamanan sa pamilihan ng mga antigo, mahirap ipaliwanag ang bagay na iyon dahil wala namang maniniwala rito. Naghanap kami ni na Yusuf Zoc at Dream ng 2 lugar, parehong malapit, sa mga distrito ng paaralan at wala pang 5 minuto ang layo mula sa Film Academy. Ang isa ay para rentahan, at ang isa naman ay para rentahan o ibenta. Parehong may disenteng laki, mahigit 100 metro kwadrado. Bawal umupa, bumili tayo. Magkano kada metro kwadrado? Tanong ni Yusuf Zoc. Medyo mahal ang ari-arian sa distrito ng paaralan, mga 40,000, sabi ni Samuel Ross, habang nakatingin kay Yusuf Zoc. 40,000, napatalon si Yusuf Zoc, gulat na gulat. Kung halos 40,000 para sa mahigit 100 metro kwadrado, hindi ba't mahigit 4 na milyon iyon? Sa ibang mga lungsod, ang halagang iyan ay kayang bumili ng isang malaking villa. May mga mas mura na nasa humigit kumulang 30,000, pero ang mga gusali ay mas luma na, mula pa noong dekada 90, at medyo mas malayo, paliwanag ni Samuel Ross. Kung 10,000 lang ang diferensya, mas mabuting bumili na lang tayo ng mas bagong gusali na may bagong layout ng apartment, mas malapit sa akademya. Tara, samahan mo akong tingnan ang bahay. Kahit medyo masakit marinig ang mga presyo, kailangan pa rin ang pagbili ng bahay, isa itong nasa salat na ari-arian at isang pangarap na matagal na niyang inaasam. Pumasok ang tatlo sa isang residential complex, isang bagong development na may magandang kapaligiran, na binubuo ng 6 o 7 matataas na gusali at mga 56 na palapag na karaniwang apartment building.
Ang mataas na apartment na maaaring popahan o ibenta ay nasa 15 palapag, humigit kumulang 110 metro kwadrado, nakaharap sa Hilaga Timog, may magandang ilaw, at maayos ang dekorasyon. Pagpasok pa lang ni Yusuf Zoc sa apartment, nagustuhan na niya ito sa unang tingin. Hindi naman masyadong mataas ang 15 palapag, pero kung tatayo ka malapit sa bintana, makikita mo ang malaking bahagi ng kabisera. Kung gusto mong panatilihin ang mga muebles, ayos lang, kung hindi, ibebenta na lang natin ito bilang segunda mano, sabi ng mga may-ari ng bahay, isang mag-asawang mukhang mga mayayamang intelektual. Sinabi nilang pupunta sila sa ibang bansa, malamang na mandayuhan, at malamang na hindi naman sila kapos sa pera, kung hindi, hindi nila iaalok ang apartment para popahan at ibenta. Itatago na lang natin iyan, makakatipid tayo sa pagbili ng bago. Natuklasan ni Yusuf Zoc na ang mga muebles at mga bagay tulad ng TV sa apartment ay hindi naman luma, at ang TV ay isa pang malaking LCD na may sukat na mahigit 40 pulgada. Kung magbabayad ka ng sabay-sabay, pwede tayong magbayad ng 40,000 kada metro kwadrado, nakangiting sabi ng may-ari ng bahay. Huwag na nating pag-usapan ang 40 o 50,000. Kunin natin sa bilog na bilang, paano kung 4 na milyon pa nga? Kung lalampas ito sa 4 na milyon, titingnan namin ang paligid, hindi kami nagmamadaling bumili. Bagamat yumaman si Yusuf Zoc ng magdamag, labis pa rin siyang nasasaktan sa paggastos ng napakaraming pera, kaya iginiit niya ang pagtawad. Kung gayon, hindi namin kayo hahatiin sa gastos sa paglipat. Agad na sagot ng may-ari ng bahay. Sige, diretso na tayo sa transaksyon. Mungkahi ni Yusuf Zoc. Yusuf Zoc. Bago pa makasagot ang may-ari ng bahay, sumingit si Samuel Ross ng may pangit na ekspresyon sa mukha, mahal ang mga transfer tax, dapat nasa mga 100,000 o higit pa ang mga ito. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Samuel Ross, muntik nang makagat ni Yusuf Zoc ang sarili niyang dila. Isang transfer tax na mahigit 100,000 para lang sa paglilipat ng pagmamay-ari ng ari-arian. Nakalkula na namin, at dapat ay nasa 324,000, itinaas ng may-ari ng bahay ang kanyang salamin at sinabing, dahil sa bagong patakaran, mayroong business tax sa mga transaksyon sa bagong tirahan sa loob ng 5 taon, sa 5.6%. At ang gastusing ito, sa prinsipyo, ay sinasagot ng may-ari ng bahay, ibig sabihin, ng nagbebenta. Nang banggitin ng may-ari ng bahay na aabot sa mahigit 320,000 ang buwis, hindi lamang si Yusuf Zoc ang natigilan, kundi pati na rin sina Samuel Ross at Dream Morrow. Sa mahigit 300,000, makakabili na sila ng 100 metro kwadradong apartment sa kanilang bayan. Sa puntong iyon, nagpatuloy ang may-ari ng bahay, sa totoo lang, maraming pangalawang transaksyon ng mga bagong gusali ang naghihintay hanggang pagkatapos ng 5 taon bago mapunta sa departamento ng ari-arian para sa paglilipat. Gaya na lang nitong apartment, kung maganap ang transaksyon 3 taon mula ngayon, makakatipid ka ng humigit kumulang 250 hanggang 60,000. Kuya, sa kalkulasyon mo, wala naman akong masyadong natitipid. Malapit pa rin naman sa 40,000 kada metro kwadrado gaya ng sabi mo, sabi ni Yusuf Zoc, naipit sa pagitan ng tawa at iyak. Paanong ganoon kadaling matalo ng mga intelektuwal na ito? Matalas pa rin ang kanilang mga isipan gaya ng dati. Kung may tiwala ka sa amin, maghintay ka na lang ng 3 taon pa. 2 taon na ang nakalipas, kaya sa loob ng 3 taon, kung sakaling bumalik kami, maaari naming ilipat ang ari-arian sa iyo, at maaari kang makatipid ng humigit kumulang 200,000, sabi nila. Hindi kailangang mag-ipon, ayokong itabi ang perang iyan. Magiging panatag lang ang loob ko kapag may pangalan ko sa titulo ng ari-arian. Dahil bibili siya ng ari-arian, imposibleng hindi niya makuha ang titulo sa pangalan niya pagkatapos niyang mabayaran ang pera. Narinig din niya ang maraming kaso kung saan ipinagpaliban ng mga tao ang paglilipat ng buwis upang maiwasan ang mga buwis, at pagkatapos ay nagkautang ang orihinal na may-ari ng bahay at ang mga korte ang nagpatupad ng paniningil. Sa katunayan, kung ang may-ari ng bahay ay may mga utang, ang mga nagpautang ay maaaring mag-apply upang mapanatili ang ari-arian ng may utang. Kaya kahit na binayaran mo na ang bahay, kung hindi mo ito inilipat,
kikilalanin pa rin ng Departamento ng mga Karapatan sa Ari-arian ang orihinal na may-ari ng bahay. Ayaw niya ng gulo, sulit ang pagbabayad ng karagdagang mahigit 20,000 para sa kapanatagan ng loob. Itinuring niya itong parang nagbabayad siya ng 40,000 kada metro kwadrado. Matapos itong pag-usapan ng grupo, agad silang tumungo sa Ocean Property Transaction Center, umaasang mababayaran ang transaction tax bago mag-lunch break. Nagmaneho ang mga may-ari ng bahay ng isang BMW Mini, isang napakagandang modelo na kadalasang ginagamit sa pamimili. Higit sa lahat, mayroon silang karatolang, for sale, sa likurang bintana, na nagpapahiwatig na plano rin nilang ibenta ang kanilang kotse. Tinitigan ni Yusuf Zoc ang kotse ng ilang sandali ngunit hindi nagtanong tungkol dito. Nang mabayaran na nila ang buwis sa Property Transaction Hall at mapirmahan na ang kontrata, opisyal nang natapos ang kasunduan. Nakatanggap si Yusuf Zoc ng resibo, na nag-uutos din sa kanya na kunin ang bagong titulo ng ari-arian sa loob ng ilang araw. Binigyan siya ng mga may-ari ng bahay ng 5 susi at mga card para sa pagpasok sa complex. Pagkalabas ng Property Transaction Hall, si Yusuf Zoc, kasama sina Samuel Ross at Dream Morrow, ay dumiretso sa Southwest 3rd Ring Road sa distrito ng Fengtai. Dati siyang isinama ni Flor Carson para ipaayos ang kanyang A8, at naalala niyang may dealership ng BMW malapit sa Audi 4S shop na kanilang binisita. Gusto niyang bumili ng BMW Mini, isang ideya na pumasok sa isip niya nang makita niya ang Mini ng may-ari ng bahay. Ang mabilis na paglago ng kanyang kayamanan ay hindi maliit na bahagi dahil sa mga kontribusyon ni Miles O'Brien, at tila nakalimutan nitong bilhan siya ng regalo, dahil inimbitahan lang niya ito para kumain ng pansit na zajang nitong nakaraang 2 araw. Hindi niya maaaring patuloy na asahan na si Miles O'Brien ay magtatrabaho ng ganito kahirap para sa kanya nang hindi ito binibigyan ng kahit anong insentibo. Kahit na opisyal na silang nagtatag ng romantikong relasyon o hindi, kahit pa mag-asawa na sila, ang isang lalaking kumikita ng malaking pera ay kailangang bumili ng mga kosmetiko, alahas, damit, at iba pa para sa kanyang asawa. Kaya naman, nagpasya siyang ibili si Miles O'Brien ng kotse bilang pambayad dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 103, Pagbili ng kotse. Isang puting convertible na BMW Mini at isang Roadster ang binili ni Yusuf Zoc sa mas mataas na presyo bago mag-alas -4 nanograms hapon. Tama iyan, para makabili ng sasakyang nasa stock, kinakailangan ng premium, o kung hindi ay maaaring maghintay ang isa mula ilang linggo hanggang ilang buwan. Hindi na makapaghintay si Yusuf Zoc. Tawagin mo siyang gastador, o sabihin mong mukha siyang baguhang mayaman, nagbayad siya gamit ang card, mahigit 2 milyon para sa 2 kotse, at ang 4S dealership ang responsable sa lisensya at rehistro. Hindi alam ni na Dream Morrow at Samuel Ross kung para kanino ang Mini, ngunit pareho silang naiinggit. Nagbiro si Yusuf Zoc bilang tugon, na nangangakong sa loob ng hindi hihigit sa 2 taon, makakabili na rin sila ng mga Land Rover. Tig-iisa ang minamaneho nilang tatlo, kasama si Dream Morrow sa kanyang Buick, si Samuel Ross sa Mini, at si Yusuf Zoc sa Land Rover, at nakarating sa palengke ng pamilya Ruiz pagsapit ng takip-silim. Hindi plano ni Yusuf Zoc na ipakilala agad sina Samuel Ross at Dream Morrow kay Louis Garrett, kaya pagkatapos may hatid ang kotse sa pamilihan ng pamilya Ruiz, pinauwi niya sila upang mabilis na maging pamilyar sa layout ng Beijing Institute at makapaghanda ng maaga. Hindi tumutol sina Samuel Ross at Dream Morrow, sabik silang masiyahan sa kanilang mga bagong baylang bahay at ayusin ang kanilang mga silid. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Yusuf Zoc sa Bright Jade Hall, kung saan naroon ang may-ari na si Hao, naiwan na lamang si Louis Garrett at 2 babaeng waitress na kumakain ng fast food sa unang palapag. Si Yusuf Zoc, natapos mo na ba ang mga kailangan mong gawin? Kumain ka na ba? Nang makitang pumasok si Yusuf Zoc, agad na tumayo si Louis Garrett, at nginitian din siya ng 2 waitress, pamilyar na sila sa kanya dahil sa madalas niyang pagbisita. Hindi pa ako kumakain. Tara na, may ipapakita ako sa'yo sa labas. Hinawakan ni Yusuf Zoc ang kamay ni Louis Garrett at lumabas. Naguguluhan si Louis Garrett, humarap para kunin ang kanyang telepono, at sumunod sa kanya palabas. Sa parking lot sa labas ng palengke ng pamilya Ruiz, nakakita siya ng 2 bagong-bagong kotse,
Ang isa ay isang matibay na Land Rover Discovery, at ang isa naman ay isang maselang BMW Mini. Salamat! Nang ailapag ni Yusuf Zoc ang susi ng kotse sa kanyang kamay, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa. Sa kabila ng pagiging isang mataas na antas ng white-collar worker sa loob ng maraming taon na may handa ng lisensya sa pagmamaneho, kamakailan lamang siya bumili ng bahay at hindi niya plinano na bumili ng kotse ng ganito kaga, at kung sakaling bumili man siya, kakailanganin niya ng pautang. Pero hindi niya inaasahan na bibilhan siya ni Yusuf Zoc ng Mini pagkatapos ng isang araw na pamamasyal, kahit hindi mahal, maliit at pino ang kotse, perpekto para sa isang babae na magmaneho. Huwag kang maging magalang sa akin. Gamitin mo muna itong kotse sa ngayon, at pwede natin itong palitan kapag handa ka na para sa pagbabago. Sa kabila ng bagong tuklas na kayamanan ni Yusuf Zoc, ang ilang 10 milyong dolyar sa Beijing ay maituturing na katamtamang antas ng kayamanan. Sa totoo lang, kahit isang handbag ni Mia ay maaaring katumbas ng dalawa sa kanyang Mini, kaya kaya niyang gumastos ng kaunti, ngunit ang mga tunay na mamahaling bagay ay malayo pa rin sa kanya. Hindi ako mag-asawa, sobra na ito, kontentong sabi ni Luis Garrett. Gusto mo bang subukan? Mungkahi ni Yusuf Zoc. Umiling si Luis Garrett at sinabing, medyo kinakalawang na ako. Dapat ka munang magmaneho papunta sa tahimik na lugar na kakaunti ang sasakyan, saka ako magpa-practice. Epektibo iyan. Pumunta tayo sa Outer Ring Road para maghanap ng tahimik na lugar para mag-ensayo. Agad na umupo si Yusuf Zoc sa driver's seat. Hindi nagtagal ay nagsimula na sila sa kalsada, hinahagupit ang masikip na mga kalye ng Beijing. Alas -7:30 pa lang ng gabi, na nakahanap sila ng angkop na lugar para magsanay sa pagmamaneho sa Outer Ring Road, at si Luis Garrett ang umupo sa driver's seat habang si Yusuf Zoc naman ang nasa passenger seat. Nagmaneho na si Luis Garrett dati, ang tanging problema lang niya ay ang kaunting kalawang. Isa pa, madaling gamitin ang Mini, kaya sa loob ng halos kalahating oras, lalo siyang naging mahusay. Umalis na ba ang tiyahin mo? Habang nagmamaneho pabalik, muling nagtanong si Yusuf Zoc, habang sabay na iniskan ang katawan ni Luis Garrett gamit ang telekinesis. Para saan? Nagulat si Luis Garrett sa tanong ni Yusuf Zoc, ngunit agad din niya itong sinulyapan. Ano sa tingin mo ang hinihingi ko? Tanong ni Yusuf Zoc na may mapang asar ng ngiti. Haji Jack, humagalpak ng tawa si Luis Garrett nang marinig ang mga sinabi ni Yusuf Zoc. Habang tumatawa si Luis Garrett, tiningnan siya ni Yusuf Zoc ng tuyo. Pagkatapos niyang tumawa, lumapit siya sa tainga ni Yusuf Zoc at bamulong ng ilang salita. Sabi mo, itigil mo ang kotse. Nang marinig ang bulong niya, nakaramdam si Yusuf Zoc ng matinding kapilyuhan at agad siyang inutusan na huminto, gusto niya ng car sex. At sumunod naman siya ng masunurin, ipinarada ang kotse sa gilid ng Outer Ring Road. Pagkahinto pa lang ng sasakyan, sabik na humiga si Yusuf Zoc. Pagkalipas ng kalahating oras, tumulong si Yusuf Zoc sa pag-aayos ng magulo niyang buhok at sinabing, salamat. Ngumiti siya ng mapang-akit, ako ang nagdesisyon. At saka, may seryoso akong sasabihin sa iyo. Nag-isip sandali si Luis Garrett at sinabing, nilinggan ko ang palengke ng pamilyang Ruiz ngayon at nakita ko ang ilang tindahan na maaaring ilipat, kasama na ang isa para sa kompletong pagbili sa miscellaneous zone. Mas malaki ito kaysa kay Tio House sa isang gilid, karamihan ay mga kagamitan sa pagsulat, ang ilan ay porselana, mga painting, at walang mga jade artifact. Siyempre, kahit sa mga ipinintang larawan, huwag umasa ng anumang mahahalagang kayamanan. Humihingi ang tindahan ng 3 milyon para sa 3 taong kontrata ng pag-upa. Oo, medyo interesado ako dahil maaari tayong magpatuloy sa pagpapatakbo habang ni-renovate, nang hindi nagsasayang ng oras. 3 milyon lang, hindi naman kalakihan. Titingnan ko bukas, nasa sabik na sabi ni Yusuf Zoc. Sige, tumanggo si Luis Garrett, sa totoo lang, madaling pamahalaan ang negosyo ng mga Antigo kung gagawin mo ito ng tama. Hanggat mayroon kang matatag na base ng mga customer at sinisiguro ang pagiging tunay ng mga Antigo ang ibinebenta mo, lalago ang negosyo. Ngumiti si Yusuf Zoc at sinabing, kung gayon, ako na ang bahala sa pagkuha ng mga gamit, at ikaw na ang bahala sa mga benta. Sige, masunaring tumanggo si Luis Garrett. Habang pabalik na sila,
tumunog ang telepono ni Yusuf Zoc, at lumabas si Lara Toff sa display bilang si Mia. Nang makita ang salitang Mia, nagsimulang sumakit ang ulo ni Yusuf Zoc, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang tawag. Nang makonekta ang tawag, bago pa man makapagsalita si Yusuf Zoc, malamig na nagsalita si Mia, 9:30 PM na. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit hindi ka pa umuuwi at kung ano ang mga ginagawa mo? Biglang sumulyap si Yusuf Zoc kay Luis Garrett matapos marinig ang mga sinabi ni Mia, ngunit tila nakatutok ang atensyon nito sa pagmamaneho, na parang walang narinig. Ginang, kailan ko pa po kailangang iulat sa inyo ang mga ginagawa ko? Naguguluhang tanong ni Yusuf Zoc. Kailangan mo talagang magulat sa akin. Kailangan ko kayong bantayan para kay MS Wilcox, kaya bumalik ka rito sa loob ng 1 oras. At pag-usapan natin ang pera habang ginagawa mo yan, nga pala, magdala ka ng inihaw na baboy o kung ano paman, hindi pa ako naghahapunan. Sa isang click lang natapos ang tawag, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Yusuf Zoc na magdahilan. Inilagay ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at pagkatapos mag-isip, ipinaliwanag niya, kaklase iyon ng boss ko. Binugbog ko na ang bodyguard niya dati, at simula noon ay ako na ang tina-target niya. Aha, ikaw ang magmaneho, mas mabilis kung makakabalik tayo agad. Ngumiti si Luis Garrett at pinaharurot ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sinenyasan si Yusuf Zoc na paandarin ang manibela. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 104, mas masungit at gwapo. Kahit binilisan ni Yusuf Zoc ang kanyang paglalakad, halos alas 11:30 na ng gabi nang bumalik siya sa villa ni Ruth Wilcox. Kakabalik mo lang, saan ka ba nagpunta para maglakad-lakad? Si Mia, na nakakulot sa sofa sa ilalim ng kumot, ay nakasuot din ng damit pantulog na hindi gaanong nagpapakita ng katawan. Tutal, wala naman si Ruth Wilcox, at magiging iskandaloso kung mananamit siya ng masyadong mapang-akit. Inilagay ni Yusuf Zoc ang binili niyang nilagang baboy at inihaw na tuhog sa mesa, at inihagis din ang kanyang Amerikana sa isang tabi, sabay sabing, hindi pa ako naghapunan, sabay na tayong kumain. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang kahon ng kanin at nagsimulang kumain ng masigla. Tinatanong kita kung saan ka naglibot-libot, bakit hindi mo ako sinasagot? Reklamo ni Mia. Pumunta sa isang nightclub, siguro, nagsaya kasama ang 5 babae, casual na bulalas ni Yusuf Zoc. Oo nga, mangarap ka pa. Oo nga pala, nang magsalita si Yusuf ng hindi seryosong bagay, tiningnan siya ni Mia ng may labis na paghamak. Siyempre, hindi siya makapaniwala kahit isang segundo na lumalabas si Yusuf para sa mga ganoong gawain. Kumuha rin siya ng isang kahon ng kanin, at nagsimulang kumain ng nilagang baboy ng napakabagal, kumakain na parang kuting, matiyagang ngumunguya, habang sinusulyapan si Yusuf Zoc sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ka umiinom. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, biglang nagtanong si Mia. Ang alkohol ay humahantong sa magulong pag-uugali. Walang pakialam na sagot ni Yusuf Zoc, hindi ako umiinom. Paf, sino ang nagiging magulo sa'yo? Gusto mo bang iligtas ang mukha mo? Nagiging magulo ang isip ko mag-isa, kapag sobra akong uminom, gusto kong sumunggab ng kahit anong babae. Ha, humagalpak ng tawa si Mia sa sinabi ni Yusuf, talagang natuwa siya sa pagkakataong ito. Kung gayon bukas, mag-aalaga ako ng ilang inahing baboy sa bakuran, at maaari kang malasing gabi-gabi. Akin ang alak at pagkain, ako ang bahala sa iyo. Siya nga pala Lara, anong klaseng negosyo ang ginagawa ng pamilya mo? Buong araw nang pinag-iisipan ni Yusuf ang mga opsyon sa pamumuhunan, pero wala pa rin siyang naiisip hanggang ngayon. Oh, ang pamilya ko. Nag-isip sandali si Mia at sinabing, mayroon kaming ilang minahan sa Shaanxi, isang planta ng bakal sa Hilagang Silangan, ilang lupain sa Beijing, isang pabrika ng pagkain ng hayop sa Henan, at isang joint venture na linya ng produksyon ng mobile phone sa Guangdong, bukod sa iba pang mga bagay. Ang daming iba't ibang negosyo, at hindi ko nga alam kung ilan talaga. Sus Mariosep, mura ni Yusuf, minahan man iyon, bakal, o pagkain ng hayop, napakalalaking industriya iyon. Naalala ni Yusuf na kabilang sa 10 pinakamayayamang tao ilang taon na ang nakalilipas, may mga magkapatid na yumaman sa pamamagitan ng pagkain ng hayop,
hindi pa kasama rito ang mga minahan ng bakal at karbon. Ang pamilyang Tofts ay talagang isang napakayamang angkan. Ano, parang natutokso ka. Paano kung isaalang-alang mo ang paghabol sa akin? Sa pamilya Tofts, ako lang ang nag-iisang anak, lahat ng ito ay magiging akin sa hinaharap, pabirong alok ni Lara. Mas mabuti pang huwag, wala akong potensyal na maging may bahay, nagkibit balikat si Yusef, alam niyang nagbibiro at nang-aasar lang si Mia, at tiyak na hindi niya iyon inisip. Nako, nakakabagot naman, reklamo ni Mia habang kinukuha ang isang bank card mula sa ilalim niya at inihagis ito sa mesa, sabay sabi, 60 milyon, sabi ni Ruth ibigay ko raw sa iyo, pero kailangan mong magsulat ng pasasalamat para sa akin. May tiwala sa iyo si Ruth, pero ako, hindi. Kaninong pangalan ang nasa card na ito? Kumunot ang noo ni Yusef, kung pangalan mo yan, malamang hindi ko na maiwi-withdraw ang pera, di ba? Hindi mo naman talaga mawi-withdraw yan, kailangan kitang samahan sa bangko para ilipat ang pera bukas. Pero pwede mo munang kunin ang card sa ngayon, at isulat muna ang resibo, tumanggo si Mia at nagutos. Wala namang saysay yan, di ba? Hindi ko pa nga nakikita ang pera, tapos pinapasulat mo pa ako ng resibo. Isa pa, paano ko malalaman na may pera sa card na ito? Lara, alam mo ba na takot talaga ako sa'yo? Ano ba ang kinatatakutan mo? Takot kang kainin kita? Tanong ni Mia nang may pilyong ngiti. Natatakot akong guluhin mo ako, sabi ni Yusef na may nasasaktang ekspresyon. Haha, nakakatuwang makitang mukhang pagod ka na. Tama ka, bukas na natin gagawin ang resibo, pagsang-ayon ni Mia. Tapos na akong kumain, maliligo na ako. Tapusin mo na ang pagkain at pag-aayos, ha? Matulog ka ng maaga, sabi ni Yusef. Naging abala siya sa araw na ito at kakadate lang niya sa kotse, kaya gusto na niyang maligo at magpahinga. Hindi sumagot si Mia, sa halip ay nagpatuloy sa pagkain. Bumalik si Yusef Zoc sa kanyang kwarto upang magpalot ng boxer at lumabas na walang sando. Sinulyapan siya ni Mia mula sa gilid ng kanyang mga mata at pagkatapos ay agad na iniwas ang tingin. Malala ang katawan ni Yusef, at ang mabangis na tigre at may tato na Asher Dragon ay mukhang napakabangis. Pagpasok ni Yusef sa banyo, mabilis na kinuha ni Mia ang kanyang telepono at tumakbo paakyat. Naroon pa rin ang palihim niyang pag-film, at gusto niyang patuloy na manood para makita kung mag-jejed si Yusef dahil ang kanyang lingiri ay nasa banyo pa rin sa ibaba. Nang buksan niya ang video sa kanyang telepono, puno ng singaw ang banyo, ngunit wala kahit saan ang kanyang nakasabit na damit panloob. Sus Mariosep, nasaan ang lingiri ko? Biglang napatalon si Mia. Naroon na ang damit panloob niya bago pa bumalik si Yusef, kaya bakit wala na iyon pagpasok niya? Nako, ang laki-laki naman, perwisyo, pambihira, ano ba yang nilalabhan mo? Namula ang mukha ni Mia dahil hinuhugasan ni Yusef ang tambak niyang basura. Sok, mabilis na kumabog ang puso niya, at nakaramdam ng labis na pagkailang si Mia. Hindi na ako manood, bastardo ka. Bumantong hininga si Mia at itinapon ang kanyang telepono, tumayo, naghubad ng kanyang pajama, at mabilis na nagpalit ng pang-itaas at maong bago bumaba. Yusef, lalabas ako para magsaya. Sasama ka ba sa akin o hindi? Tanong niya habang nakatayo sa may pinto ng banyo. Saan ka naman pupunta ng ganitong gabi? May sakit ka ba o ano? Mura ni Yusef. Ikaw ang may sakit. Mariin na sinipal ni Mia ang pinto at saka naglakad palayo. Sanay na siyang lumabas at mag-party sa gabi ngayon, at mayroon din siyang ilang mga kaibigan na mahilig din gumimik sa gabi tulad niya. Siyempre, ang mga kaibigang iyon ay maaaring mayaman o maharlika. Wow! Isang puting Range Rover, na ipagpalit na ba? Hindi pwede, kailangan kong subukan ang bagong kotse. Pagkalabas niya, nagulat siya nang makitang may bagong Range Rover na nakaparada sa bakuran, kaya bumalik siya at sumigaw mula sa pinto ng banyo. Yusef, pahiramin mo naman ako ng Range Rover mo para makapagsaya ka. Ibabalik ko ito bukas. Ako mismo ang kukuha ng mga susi. Hindi, sinasabi ko sa iyo, hindi. Nang marinig ni Yusef na gustong ilabas ng babaeng ito ang kanyang bagong kotse para magmaneho, agad siyang nagayos, dahil bagong kotse ito, at talagang natatakot siyang baka masira ito nang malamayan na si Mia. Dumiretso si Mia sa kwarto ni Yusef.
Hinanap ang mga susi, at lumabas. Ano ba ang problema mo sa pagiging kuripot mo? Kapag nasira ko to, bibilhan kita ng bago. Kung talagang nag-aalala ka, maghintay ka lang ng kalahating minuto, at lalabas tayo ng magkasama at magsaya. Ipapakilala kita sa ilang magagandang babae, bawat isa sa kanila ay magagaling at mahuhusay. Hintayin mo ako. Nako, nakabalot si Yusef ng tuwalya, mabilis na lumabas, at saka tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Lumabas si Mia, sumakay sa Range Rover, at nagsimulang maglaro ng kung ano-ano. Si Yusef, dala ang kanyang pantalon at sapatos, ay tumakbo palabas at umupo sa tabi ni Mia. Ingatan mo ang imahe mo. Kung huhuberin mo ang pantalon at sapatos mo sa harap ng mga babae, iisipin ng sino mang hindi nakakaalam na isa kang flasher. Sumulyap si Mia sa kanya at sinabing, "Saan papunta? Bilisan mo, mag-ikot lang tayo sandali tapos bumalik na tayo dahil kailangan ko pa matulog," iritadong sabi ni Yusef. "Hey, ngayong nasa barko ko na kayo ng mga pirata, sa tingin mo makakababa ka na?" Pinaandar ni Mia ang sasakyan at pinindot ang accelerator, saka mabilis na pinatakbo palayo. "Lola, dahan-dahan lang po, ang kotse ko, nasa break-in period pa lang po iyan." Sabi ni Yusef na may nasasaktang ekspresyon. "Ayos lang, karaniwan lang naman ang mga detalye mo, basura lang talaga. Medyo maganda lang ang itsura ng shell, wala na akong makitang ibang maganda rito. Bibilhan kita ng mas maganda sa lalong madaling panahon. Kunin mo ako." Tinaas ni Yusef ang kanyang kilay. "Oo, kumuha ka ng isa. Magtatrabaho ka sa akin bilang bodyguard sa loob ng 3 buwan, at ibibilan kita ng kotse. Kumusta naman yan? O sige, tungkol sa mga bodyguard, mamayang gabi kailangan mong magpasikat ng ilang galaw sa mga kaibigan ko, hayaan silang makita ang mundo kahit kaunti." "Kailangan ba yun? Siguradong nasusuka ka na, Lara Toff, sasabihin ko sa'yo, lalaki ako, hindi gigolo. Magpakita ng ilang galaw para sa iyong mga kaibigan. May gana ba lahat ng mga kaibigan mo? Sulit ba silang ipagmalaki ko? Ako, puta, mas gwapo ka pa sa kilig kapag nagmumura ka." Nang marinig niya ang pagmumura ni Yusef, hindi natakot si Lara, sa halip ay mas lalo siyang natuwa, sabay pumapalakpak ng mga kamay sa busina ng sasakyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 105, Insidente sa Bar. Masyadong mabangis si Lara Toff, at hindi siya kayang paamuin ni Yusef Zoc, kahit anong subukan niya, mahina man o matigas. Pero kahit na mabangis siya, hindi siya nakakainis at kabilang sa uri ng hayop na kinagigiliwan ng mga tao. Nang marinig niya ang pagmumura ni Yusef Zoc, hindi siya nagulat o natakot, sa halip, nagsimula siyang sumayaw at tuwang-tuwa na pinalo ang busina ng kotse. Pinagpawisan ng malamig si Yusef Zoc dahil sa kanya at dali-daling nagmakaawa, "Lola, susuko na po ako. Dahan-dahanin mo ang sasakyan, pakitigil ang pagbusina. Kung gayon, kailangan mong mangako na magiging bodyguard ko ako ng isang gabi. Kahit anong iutos ko sa iyo, gawin mo, at bilang kapalit, bibigyan ka ni ate ng kotse, paano yan?" Pagbabante ni Mia. Napakapabago-bago. Tumingin sa kanya si Yusef Zoc, "Bakit hindi mo na lang ako isama kung ganoon? 10 milyon kada buwan, nakikipag-away at napapasama sa mga gulo, tumatalon sa kama para sa isang mabilis na paglalaro, handa ako sa kahit ano. Sus Mariosep ka na lang sa kalokohan mo." Sa wakas ay namula si Mia. Talagang naglakas loob na magsalita si Yusef Zoc, at hindi na siya naglakas loob na gumanti. "Hindi ako interesado sa kotse mo, kaya hindi ako magiging bodyguard mo," sabi ni Yusef Zoc, habang umiiling at nakangiti. "Hindi kahit isang gabi lang. Bibigyan kita ng kotse." Nanlaki ang mga mata ni Mia. Malamig na humadjejek si Yusef Zoc, "Gusto kong maging tao, hindi aso. Hindi rin kailangan ng kapatid mo ang kotse mo. Nako, gustong-gusto ko yung ugali mo," mura rin ni Mia habang mabilis na umuusad ang puting Range Rover sa mataong kalye. Sa trim bar area ng kabisera, matatagpuan ang isa sa mga pinakaabalang kalye para sa libangan sa gabi. Madalas itong dinarayo ng mga dayuhang naninirahan sa rehiyon ng kabisera, at ng mga lokal na kilalang tao at mga tycoon. Habang sumasapit ang takip silim, ang lugar ay nagliliwanag dahil sa mga neon sign,
ang mga nagsisipag-iingay na tao ay umiikot, at ang mga kumikinang na ilaw ay sumasalamin sa ingay at karangyaan ng lungsod. Ang trim bar ay palaging nagbibigay ng malabo na dating, ang tunay na anyo nito ay hindi malinaw sa lahat, at walang sino man ang makapagbibigay dito ng eksaktong komersyal na kahulugan. Pagdating ni na Yusuf Zoc at Mia sa trim bar, lampas hating gabi na. Mahusay niyang ipinarada ang Range Rover sa harap ng isang bar na may markang mga letrang Ingles, isang lugar na mukhang usong-uso mula sa labas. Ano ang baybay ng mga letrang Ingles na iyan? Si Yusuf Zoc ay tunay na isang maliit na taga-probinsya at walang alam na Ingles. Kokomo, walang ekspresyong paliwanag ni Mia. Isang oras lang ang pwede nating laruin, pagkatapos ay uuwi na tayo, itinakdang batas ni Yusuf Zoc. Sige, gaya ng sabi mo. Sumama ka sa akin, dapat dito tumutugtog ang mga kaibigan ko, inakay ni Mia si Yusuf Zoc pataas, at pagkatapos ay sa pinakamataas na palapag at lumabas na ang bar ay matatagpuan sa rooftop. Kahit hating gabi na, maingay pa rin ang lugar. May isang mga awit na nagtatanghal ng live, maraming taong umiinom at naglalaro, at syempre, maraming nalulungkot na lalaki at babae na naghahanap ng susunod nilang mahuhuli. Ito ang unang pagkakataon ni Yusuf Zoc sa trim bar, at natagpuan niya itong medyo kakaiba, ngunit medyo walang kahulugan. Sa kaibuturan niya, siya ay talagang napaka-tradisyonal at konserbatibo. Hoy, tingnan mo kung sino ang nandito, isang babaeng kasing sigla ng bahaghari. Habang dinadala ni Mia si Yusuf Zoc sa rooftop, isang grupo ng 7 o 8 binata at babae ang tumayo sa isang sulok at sabay-sabay na nag-toast. Sumulyap si Yusuf Zoc sa grupo. Nakaistilo ang kanilang pananamit, halos kaedad ni Mia. Ang mga lalaki ay gwapo at bata pa, at ang mga babae naman ay magaganda at elegante. Hindi babae yan, okay, babae yan. Pagtatamal ni Mia at biglang hinawakan ang kamay ni Yusuf Zoc, itinulak siya papunta sa harap at nagpahayag, papakilala ko sa lahat, ito ang lalaki ko, si Yusuf Zoc. Natigilan si Yusuf Zoc sa sinabi ni Mia. Dapat sana ay magpanggap siyang bodyguard nito kanina lang, pero paano ito bigla na lang naging lalaki nito? Nagulat din ang grupo ng mga lalaki at babae, pagkatapos ay sinimulan nilang sukatin si Yusuf Zoc ng may mausisang tingin. Noon pa man ay single na si Mia, at marami sa kanilang grupo ang humahanga sa kanya, ngunit sila ay tinatanggihan. Hindi gaanong karami ang mga taong mataas ang pagtingin kay Mia sa grupong iyon. Pero ngayon, may dinala palang lalaki si Mia at idineklara itong lalaki niya. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi ba't parang sinabi na rin nilang magkasama silang natutulog? Ilang beses na tiningnan ng grupo si Yusuf Zoc mula ulo hanggang paa ngunit nakakagulat na wala ni isa sa kanila ang bumati sa kanya. Sila ay mayaman, matigas ang ulo, at may pagmamalaki. Mia, ano ang hanap buhay ng lalaking kasama mo? Isang gwapong lalaki na nasa edad 20 ang nagpaikot-ikot sa kanyang inumin. Wala siyang interes na makipag-usap sa isang estranghero, kahit pa nakipag-ayos na ang lalaking ito kay Mia. Pero hindi siya kabilang sa grupo nila. Maaaring tanggapin nila si Mia, pero kung tungkol naman sa lalaking karelasyon ni Mia, mas gugustuhin pa nilang huwag. Oo, kaninong anak ito? Tanong ng isang babae na may pangungutya. Nako, sabihin mo sa kanila kung bakit ka nandito. Kumapit si Mia sa braso ni Yusuf Zoc, nakakagulat na matapang. Kumurap si Yusuf Zoc, isang gigolo, mga binibini at ginoo. Iniingatan niya lang ako. Sabi niya bibigyan niya ako ng kotse para maging boyfriend niya ngayong gabi. Paf! Pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zoc, si Mia, nakakainom lang at humigop ng cocktail, ay inispray ito. Tumalsik ang likido sa lahat ng lalaki at babaeng nasa harap niya. Natigilan ang 7 o 8 lalaki at babae. Totoo ba talaga ang lalaking ito? Yusuf Zoc, bastos ka, hindi ka ba pwedeng magseryoso kahit minsan lang? Sabi ni Mia, kalahating tumatawa, kalahating umiiyak. Seryoso ako, inumin mo na ang inumin mo. Maghahanap ako ng isang dilag na may uuwi ko at makakasama ko sa gabing iyon. Pinagpag ni Yusuf Zoc ang braso niya, sumulyap sa mga nagtatakang lalaki at babae, at tumalikod na para umalis. Nako, Mia, ang lakas talaga ng baril ng tauhan mo.
May tunay siyang personalidad. Halika, maupo ka at sabihin mo sa amin, ano nga ba ang trabaho ng kasama mo? Oo nga, bagay talaga ang lalaking to. Puri ng ilang babae, habang nakatingin sa papalayong figure ni Yusuf Zok. Sumanghal ang ilang lalaki. Kahit sino ay maaaring makaalam na nagbibiro lang si Yusuf Zok. Isa siyang bastardo, huwag na natin siyang pag-usapan, uminom na tayo. Hindi talaga alam ni Mia kung ano ang plano ni Yusuf Zok, pero hindi niya masabi sa kanila na dating bodyguard si Yusuf Zok. Naupo si Yusuf Zok sa bar at umorder ng beer. Kahit na sinabi niyang susunduan niya ang isang babae para iuwi, wala talaga siya sa mood, kaya tahimik na lang siyang umupo sa bar at uminom. Kinuha niya ang kanyang telepono, tiningnan ang oras, at nakitang malapit na mag-alas-una ng madaling araw. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagpadala siya ng text message. Ipinadala ito kay Ruth Wilcox. Hindi niya ito kinontak buong araw. Hindi niya alam kung nasa Shanghai pa rin ba ito o nakabalik na sa Loban. Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, naghintay siya ng 10 minuto ngunit wala pa ring reply. Bumantong hininga ng marahan si Yusuf Zok at itinabi ang kanyang telepono. Habang nalilito si Yusuf Zok sa kanyang iniisip, biglang may sumigaw mula sa sulok kung saan nakaupo si Mia at ang iba pa, kasunod ang isang babaeng nagmumura, "Lara Toff, may sakit ka ba? Ikaw ang may sakit. Kung may gusto akong gawin, gagawin ko. Sino ka ba para magsalita ng kalokohan? Tumigil ka na sa pakikipaglaban, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Tingnan ninyo kayong dalawa, nag-aaway na naman kayo." Agad na tumayo ang ilang lalaki para paghiwalayin si Mia at ang magandang babae, sa takot na baka mag-away sila. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Yusuf Zok. Kahit ano paman, hindi niya maaaring hayaang malagay sa alanganin si Mia. Anong nangyayari? Hinailan niya si Mia sa likuran niya at tiningnan ang babaeng nakaupo. Sa ngayon, basang-basa ng alak ang mukha at dibdib niya, at basang-basa rin ang mukha at buhok ni Mia. Halatang nagbato ng inumin ang dalawang babae. Wala kang pakialam dyan. Sige, bahala ka, hindi ka namin tinatanggap dito. Malamig na sabi ng isa sa mga lalaki, habang sumusulyap kay Yusuf Zok. Oo, gawain ito ng sirkulo natin, kaya wala itong kinalaman sa iyo. Isa pang lalaki ang tumayo, senyales na parang nag-uurong sulong na maaaring umalis si Yusuf Zok. Malamig na tiningnan ni Yusuf Zok ang dalawang lalaki, pagkatapos ay hinayla si Mia at lumabas. Nang akmang hahakbang na sina Yusuf Zok at Mia para umalis, sinabi ng babaeng natapunan ni Mia ng inumin, "Lara Toff, hindi ka maaaring umalis, kailangan mong humingi ng tawad at makipagkasundo. Binili lang sa akin ni Bro Juan, ang damit na ito. Kailangan mong magbayad." Galit na umikot si Mia. "Huwag mong gamitin ang Kuya Juan mo para pilitin ako. Hindi pa ako natatakot kahit kanino sa tanang buhay ko." Hey, Mia, pilyo na naman. Katatapos lang magsalita ni Mia nang biglang lumabas mula sa hagdanan ang isang binata na nakasuot ng Mandarin collar na Zhongshan suit. "Bro Juan." Nang marinig ang boses na ito at makita ang taong ito, ang grupo ng mga lalaki at babae sa sulok ay tumayo at magalang na tinawag si Bro Juan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 106, Pagbugbog sa mayayaman ikalawang henerasyon. Isang kapatid na Juan ang pumasok sa bar, mukhang nasa huling bahagi ng kanyang mga 20 anyos, nakasuot ng Mandarin collar na Zhongshan suit. Mag-isa siyang pumunta sa rooftop, ngunit nakita rin ni Yusuf Zok ang dalawang matipunong lalaki na nakatayo sa pasukan ng hagdanan, tahimik na naninigarilyo. 7 o 8 lalaki at babae ang tumayo, magalang na tinatawag ang One Brother. Ang mga gwapo at magagandang tagapagmana ng mayayamang pamilya ay pawang may lubos na paggalang sa lalaking ito. "Kuya Juan," ibinoka ni Mia ang kanyang bibig at tinawag din ang Kuya Juan. At ito nga, ibinaling ng kapatid na Juan ang tingin kay Yusuf Zok, at sinulyapan din si Yusuf Zok na nakahawak sa kamay ni Mia ng may kakaibang ekspresyon sa mukha. Bago pa makasagot si Mia, agad na sumingit ang gwapong lalaking nagsabing hindi tinatanggap si Yusuf Zok, isa siyang gigolo na natagpuan ni Mia. "Paf, Haji Jack." Napakalakas ng boses ng lalaki kaya narinig siya ng kalahati ng mga tao sa rooftop. Agad na nagalit si Mia, itinuro ang gwapong lalaki at galit na sinabi,
Lizzie, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? Sabi niya gigolo raw siya, protesta ni Lizzie na may mukhang hindi makatarungang akusasyon. Sige, tumigil ka na sa gulo, ikinumpas ng kapatid na Juan ang kanyang kamay sa sandaling ito, pagkatapos ay muling tiningnan si Yusuf Zok mula ulo hanggang paa bago sinabing, kaibigan ko ang kaibigan ni Mia. Umupo ka at uminom. Ano ba ang nangyari ngayon lang? Bakit niyo ako ginamit para takutin si Mia? Nagimbita ang kapatid ni Juan, pahiwatig na maaaring umupo si Yusuf Zok. Kuya Juan, nagbibiro lang ako kay Mia, at sinabuyan niya ako ng alak. Lumapit ang dilag na sinabuyan ni Mia ng alak sa kapatid Juan at kumapit sa braso nito. Anong klaseng biro ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magbiro sa akin? Nakangising sabi ni Mia. Kita mo, pinag-uusapan pa rin niya yan, mapaglarong sabi ng babae. Anong klaseng biro ang ginawa mo? Tanong ng kapatid na Juan ng may interes. Ang sabi ko lang, kaysa hayaan mong makinabang ang gigolo na ito kay Mia, bakit hindi mo hayaang magkaroon ng pagkakataon ang ibang mga kapatid natin? Nagalit siya agad. Mia, tara na, narinig ito ni Yusuf Zok, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagalit si Mia. Kahit mahilig siyang magbiro paminsan-minsan, hindi naman siya sumosobra sa kanyang mga biro. Ang babaeng ito ay maaaring mukhang mabangis at walang pakialam ngunit alam niya ang kanyang mga limitasyon. Walang balak umupo si Yusuf Zok, sa halip, bahagyang hinailan niya si Mia. Galit na hinarap ni Mia ang babae at sinabing, Lucia Wilkinson, maya-maya ay babaluktutan ko ang bibig mo. Sok, isang maliit na puta na nagkukunwaring malandi, bumalik ka at hayaan mong dilaan ka ng gigolo mo ng mabuti. Gigolo, magtrabaho ka ng mabuti ngayong gabi, may masamang hangarin na sabi ni Lucia Wilkinson. Si Yusuf Zok, na nakakailang hakbang pa lang, ay biglang huminto at lumingon, humakbang pabalik para harapin ang kapatid ni Juan at si Lucia Wilkinson, at hinailan niya ang isang upuan para umupo. Hindi pa ba tapos ito? Tumingin si Yusuf Zok kay Lucia Wilkinson at sinulyapan din ang gwapong lalaking Lizzie, at sinabing, isa man akong tunay na gigolo o hindi, responsibilidad ko kung paano ko ibaba ang aking sarili, pero wala kayong karapatang kotsain ako. Patawarin mo ako ngayon, at hahayaan na natin ang bagay na ito ngayong araw. Sino ka ba sa tingin mo? Nagpapanggap ka ba ng mayabang? Naiinip na sabi ni Lizzie, sige lang, kunwari may gusto ka pa rin ba sa akin? Wala kang lugar dito. Talunin mo. Talunin mo. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang ibang mga lalaki at babae. Inakala ng lahat ng masungit na tagapagmanang ito na talagang nangahas ang gigolo brother na ito na magpanggap sa harap nila. Sino ba siya sa akala niya? Pinagmasdan ng kapatid na Juan si Yusuf Zok ng may interes. Hindi siya namagitan para patahimikin ang sitwasyon, gusto lang niyang makita kung gaano kakaya ng gigolo brother na ito na pumunta rito at makipaghabulan sa mga kaibigan niya. Yusuf Zok, tara na. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, sa wakas ay kumalma na si Mia. Hindi mahalaga kung paano siya kumilos, kung gaano siya kabangges, kung paano siya nang insulto o nanlaban sa mga tao dahil mayroon siyang lakas at kakayahan. Ngunit si Yusuf Zok ay nasa problema, walang ugat, walang batayan, walang anumang suporta. Kung makikipagtalo siya sa mga mayayamang batang ito sa ikalawang henerasyon, siguradong walang katapusang problema ang haharapin niya sa hinaharap. Ayaw niyang masangkot siya sa anumang gulo. Bumaba ka muna at hintayin mo ako sa kotse. Dahil nasangkot na ako rito, tumingin si Zok kina Shaoli at Lucia Wilkinson, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para pag-isipan ito. Kung hindi ka humingi ng tawad pagkalipas ng 10 segundo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Sus Mariosep, sa tingin mo ba talaga dito ang tamang lugar para magmukhang matapang? Sino ka ba para humingi ng tawad sa akin? Kwalipikado ka ba? Galit na galit si Shaoli. Akala ba ng lalaking ito ay kaya niya silang tapakan ng basta-basta? Kuya Juan, may nang-aapi sa akin. Niyakap ni Lucia Wilkinson ang braso ni Kuya Juan at sinabing. Sumulyap si Brother Juan kay Yusuf Zok, nag-isip sandali, at sinabing, bibigyan ko ng kaunting mukha si Mia. Pumunta ka lang. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Ang mga taong katulad namin, hindi mo kayang makialam.
Sumulyap lang si Zoc kay Brother Juan at hindi pinansin ang sinabi nito, sa halip ay kinuha ang kanyang telepono para tingnan ang oras. 10 segundo na lang, wala nang paghingi ng tawad, di ba? Inangat ni Zoc ang kanyang ulo at tumingin kay Shaoli na nakatayo sa likuran ni na Brother Juan at Lucia Wilkinson. Gusto mong makipag-away, di ba? Sige. Tara na, hayaan ninyong mag-relax muna kayo ng kaunti ng mga kapatid ko. Mapang-asar na sigaw ni Shaoli. Kasabay ng isang, swoosh bang, biglang bumangon si Yusuf Zoc mula sa kanyang upuan, lumipad sa ere, at kamangha-mangha, ang isa sa kanyang mga paa ay lumapag sa ulo ni Lucia Wilkinson. Hindi niya makayanan ang pressure, napasubsob ang mukha niya sa mesa. Sinamantala ang momentum mula sa pagtapak kay Lucia Wilkinson, tumalon si Zoc kay Brother Juan at sinunggaban si Shaoli. Sampal-sampal. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis at napakadeterminado. Sa sandaling sumunggab siya kay Shaoli, 2 malalakas na sampal ang itinapat niya, isang backhand at isang forehand, sa mukha nito. Wow! Wow! Napaatras si Shaoli, nahihilo at nanginginig, napaungol ng ilang beses, at niluwa ang mahigit 10 ngipin, habang ang kanyang katawan ay bumagsak pababa. Ang pagbagsak ay nag-iwan din kay Lucia Wilkinson na duguan ang mukha, tila nabali ang ilong dahil sa pagkahulog, habang siya ay humahagulgol na sumigaw. Mula simula hanggang katapusan ng labanan, tila 1 segundo lang ang itinagal ni Yusuf Zoc, at ng mga oras na iyon, lahat, kasama na si Brother Juan, ay hindi pa nakakapag-react. Whoosh! 2 matipunong lalaki ang dali-daling tumakbo galing sa hagdanan, habang sumiklab ang kaguluhan sa bubungan. Maraming tao ang nagmamadaling umalis, at ilang mga kawani ang tumatawag para sa seguridad gamit ang kanilang mga walkie-talkie. Hindi nakatanggap si Yusuf Zoc ng anumang pag-atake mula sa iba, para bang sa sandaling iyon, lahat ng iba ay nanginginig sa takot. Sumulyap siya sa papalapit na 2 matipunong lalaki at itinoon ang tingin kay Brother Juan, na nanatiling nakaupo, at sinabing, "Wala kang pakialam dyan. Kung mapilit kang makialam, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang." Madilim ang mukha ni Brother Juan ng sandaling iyon, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, ngumiti pa nga siya at mamulong, "Bunutin mo lahat ng ngipin niya." Whoosh! Sa utos ni Brother Juan, agad na sinugod ng 2 matipunong lalaki si Zoc habang nakataas ang mga kamao. Tumaas ang kilay ni Zoc nang sumuntok ang 2 lalaki. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan, at nang sumalpok siya sa isa sa mga ito, isang malakas na uppercut ang tumama sa baba ng lalaki. Kasabay ng isang kalabog, narinig ng lahat ang tunog ng pagkabasag ng mga buto, at ang lalaki ay napalipad sa lakas ng kamao, bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Hindi tumigil si Zoc, mabilis siyang umiwas para maiwasan ang suntok ng kalaban, lumingon sa likuran niya, at gamit ang nakataas na siko ay sinuntok ang likod niya. Bang! Hindi na makayanan ang matinding puwersa, ang lalaki ay tuluyang bumagsak, sa harap mismo ni Brother Juan, bumagsak sa mesa at binaligtad ito. Sa loob lamang ng 2 galaw, ang mga bodyguard ni Brother Juan ay pinabagsak ni Yusuf Zoc na parang gawa sa papel, hindi na muling makabangon. Sa sandaling iyon, humakbang muli si Yusuf Zoc at tumayo sa harap ni kapatid na Juan, nakataas ang kamay para sa isang sampal. Wala siyang pakialam kung siya man si Brother Juan o si Brother Joy, hindi niya alam ang kahulugan ng takot. Matamaan din si Brother Juan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 107, Pagtatalo. Yusuf Zoc, huwag. Habang itinataas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay para sampilan si Kuya Bud sa mukha, sa wakas ay napasigaw si Mia. Kahit sino ay kayang tamaan ni Yusuf Zoc, pero si Brother Bud ay talagang hindi kayang tamaan. Si Brother Bud, na ang tunay na pangalan ay Bud Trujillo, ay may pambihirang pinagmulan, at siya ay isang lalaking maghihiganti kahit sa pinakamaliit na pagkukulang, isang partikular na tuso at hamak na tao. Hindi niya maaaring hayaang maging kaaway ni Bud Trujillo si Yusuf Zoc, magiging lubhang mapanganib para kay Yusuf Zoc ang gumalaw-galaw sa kabisera. Gayunpaman, ng mga panahong iyon, nag-alab na ang galit ni Yusuf Zoc, at hindi na siya kailanman tumanggap ng mga utos mula kay Mia. Kaya, sa sandali ng pagkabigla ni Bud Trujillo, ang kanyang sampal ay lamapat na ng malakas sa mukha ni Bud.
Hindi mahilig magpanggap si Yusuf Zoc, pero alam na alam niya kung paano manakit ng kapwa. Sa katunayan, hindi tanga si Yusuf Zoc, nang sandaling mapabagsak niya ang dalawang bodyguard ni Bud Trujillo at itinaas ang kanyang kamay para sampelan si Brother Bud, doon na nagugat ang sama ng loob na iyon. Kaya kahit nakinig siya kay Mia at hindi nanakit, hahanap pa rin sana si Bud Trujillo ng gulo sa kanya kalaunan. Kaya bakit hindi na lang siya hampasin ng malakas ngayon kung nakatadhana naman talaga siyang maging istorbo? Magyabang ka, tapos hinihiling mo lang na tamaan ka ng kidlat. Kasabay ng isang putok, ang payat na si Bud Trujillo ay sinampal ni Yusuf Zoc sa lupa, umiikot ang mga mata, umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig, at nakahiga sa sahig ng walang ekspresyon. Shit, nababaliw na si Mia. Matapos magmura ng matindi, sinunggaban niya si Yusuf Zoc at tumakbo palabas. Alam ni Yusuf Zoc na hanggang dito lang ang kaya nilang gawin, ang anumang karagdagang labanan ay makakaakit ng maraming tao at ng pulisya. Kaya kung hindi ngayon, kailan pa sila tatakbo? Habang nagmamadaling bumaba ang dalawa, wala silang nakitang pagtutol. Kasabay nito, inihagis ni Mia ang susi ng kotse kay Yusuf Zoc, at masunuring umupo sa passenger seat, habang ikinabot ang kanyang seatbelt. Gamit ang isang vroom, mahusay na napuno ni Yusuf Zoc ang kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Napasama ka sa malaking gulo. Kilala mo ba kung sino si Kuya Bud? Kahit ako ay hindi naglakas loob na guluhin siya, tapos sinaktan mo pa siya, sabi ni Mia na may pag-aalala sa mukha, na may kakaibang tensyon. Lumalabas na natatakot din pala ang babaeng ito. Ang gusto kong malaman ay, tatawag ba siya ng mga pulis? Nag-isip si Yusuf Zoc. Ayaw niya, agad na umiling si Mia, kung tatawag siya ng pulis, pagtatawanan siya ng mga tao hanggang mamatay. Nasa mafia ang lalaking yan. Ang pinakakaunting kinatatakutan ko ay ang mafia, haha. Humagalpak ng tawa si Yusuf Zoc. Kung opisyal ng gobyerno ang lalaking iyon o kung ano paman, maaaring may dahilan si Yusuf para matakot, ngunit isa lamang siyang hamak na tulisan, kaya ano ang dapat ikatakot? Ang impluwensya niya ay higit pa sa iyong imahinasyon. Siya ay miyembro ng pamilya Trujillo. Kilala mo ang pamilya Trujillo, di ba? Ang kanyang lolo at ama ay may reputasyon. Sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon siyang mahalagang presensya sa lungsod na ito. Maraming tao ang nagpapahiya sa kanya, at higit pa riyan, marami siyang pera. Paano kung ikukumpara sa iyo? Tanong ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Walang maihahambing. Sige, hindi naman siya kasing yaman mo, sabi ni Yusuf Zoc. Hindi ganoon ang proseso. Maaaring medyo mayaman ang pamilya ko, pero ang pamilya ni Bud Trujillo ay mayaman at makapangyarihan, pagmamadali ni Mia. Ano na? Kumunot ang noo ni Yusuf Zoc, hanggat hindi niya ako nahuhuli ng mga pulis, bakit ako matatakot sa isang hamak na tulisan? Sige. May naalala lang ako. Sa sandaling iyon, biglang may naisip si Mia. Binali ni Yusuf Zoc ang mga binti ng anak ng pamilyang Nash sa Shanghai, ngunit wala pa ring ginawa ang pamilyang Nash sa kanya. At tila ang pamilya Trujillo ay maaaring hindi man lang makapantay sa pamilya Nash. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya mo? Huwag mong sabihin na isa ka lang ordinaryong tagalungsod. Nagdududa na ako dyan, sabi ni Mia, nakasandaw sa kanyang upuan. Ngayon ay relax na at mausisa na nakatingin kay Yusuf Zoc. Walang kapangyarihan o impluwensya ang pamilya ko. Walang trabaho ang nanay ko, nabubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga paminsan-minsang trabaho para sa iba. Ang tatay ko ay isang sugarol at malakas uminom, at nitong mga nakaraang taon, wala siyang iniwang anuman sa amin. Kung hindi lang sana ako palihim na nag-iipon, wala sana kaming perang pangmatrikula sa kolehiyo ng nakababata kong kapatid na babae. Kaya mas mababa pa ako sa karaniwang tagalungsod, isa lamang akong mahirap. Kumusta naman ang insidente sa Shanghai? Bakit hindi ka hinabol ng pamilya Nash? Paano mo naayos ang mga bagay-bagay sa kanila? Patuloy ni Mia. Ang pamilya Nash, Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, baka hindi nagmamadali ang pamilya Nash na makipag-ayos sa akin, tama ba? Hindi ko rin alam kung paano nila ako napalaya, baka iniisip nilang isa lang akong maliit na hipon na hindi sulit sa kanilang pinaghirapan. Nag-iimbento ka lang ng mga bagay-bagay habang ginagawa mo yan, di ba?
Mukha ba akong inosenteng batang babae para sa'yo? Madaling lokohin. Sabi ni Mia na may bahid ng paghamak. Hindi ka kasing cute ng isang batang babae, masyado kang mabangis at magulo, hindi talaga ako interesado sa iyo. Prangkang sabi ni Yusuf Zok. Paf! Inikat ni Mia ang kanyang mga mata sa pagkadismaya, parang kailangan mo akong magustuhan, mayabang kang gago. Ihatid mo na lang ako sa airport kung ganoon. Wala nang natitirang saya sa kabisera, lilipad ako papuntang Hong Kong. Biglang sabi ni Mia pagkatapos ng sandaling katahimikan. Hindi pwede, natatakot ka ba talaga? Eksaheradong sabi ni Yusuf Zok. Nakakainis talaga, kung mananatili ako sa kabisera, hahanapin ka ni Bob Trujillo sa pamamagitan ko. Kung kontaken niya ako at hindi ako tumulong, para lang talagang iniinsulto ko siya. At kung tutulong ako, mas lalo lang kitang masasaktan. Wala sa paningin, wala sa isip, titira lang ako sa Hong Kong ng ilang sandali. May bahay ka rin ba sa Hong Kong? Tanong ni Yusuf Zok nang may kuryosidad. Mayroon akong ilang mga ari-arian doon, at ang tiyahin ko ay nasa Hong Kong din. Malapit na ang kaarawan niya, kaya maaga akong pupunta roon. Gaano ba kayaman ang pamilya mo? Ang gaganda. Kaya mo pa akong ingatan, para hindi ko nahirapang mabuhay ng mag-isa. Bumantong hininga si Yusuf Zok. Hahawakan kita, ha? Baka i-consider ko yan. Pero kung itatago kita, hindi ba't masasaktan at malulungkot si Ruth? Kung gayon kalimutan mo na iyon, alang-alang sa kanya, para maiwasan niya ang sakit at paghihirap, mas mabuting magsikap na lang ako ng mag-isa. Sabi ni Yusuf Zok nang may mapang-akit ng ngiti. Malabag pero masyadong mahiyain, di ba? Makipagrelasyon ka na lang sa akin ng palihim kay Ruth, hindi ba't mareresolba yan ng problema? Mungkahi ni Mia nang may pilyong ngiti. Pakiramdam ko ba ay niloloko mo ako? At hindi ka ba nahihiya, na sinusubukan mong kutsain ang matalik mong kaibigan? Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sasabihin ko kay MS. Wilcox, inakit mo ako, napakasama mong tao. Tumigil ka na nga. Sa tingin mo ba talaga maglalako ako sa'yo? Mangarap ka pa ng 1,000 taon. Sabi ni Mia na may ekspresyon ng paghamak. Oo, siguro hindi na ako mag-aabala dahil hindi naman talaga ako interesado sa'yo. Bakit ang sanggit mo? Sisikelan kita, dahil sa patuloy na pang-iinsulto ni Yusuf Zok, galit na galit si Mia. Mabaho at matigas ang ulo ni Yusuf Zok, walang pakialam sa kanya at palagi siyang minamaliit, talagang hindi maginoo. Dahil hindi niya magawang lokohin siya, nagpasya siyang kumilos at kinurot ito. Tigil, tigil, suko na ako. Nagbibiro lang talaga ako sa'yo. Maganda ka, maliit at kayet, maputi at maamo, parang maliit na sibuyas, ang pagtingin pa lang sa iyo ay nakakagaan na ng loob. Sige, ituloy mo lang, gusto ko ang naririnig ko, sabi ni Mia ng mayabang. Nagiging tapat ako, maganda ka, at hindi totoo na hindi naaantig ang mga lalaki sa iyo. Tapat na nagsalita si Yusuf Zok. At least alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, pagmamalaking sabi ni Mia habang nakayuko ang leeg. Totoo, lahat ng iba pang bagay tungkol sa iyo ay magaganda, ang figure, mukha, balat, ang mahahabang puting binti, pero may isang kapintasan lang. Biglang bumantong hininga si Yusuf Zok. Na-wild ako, baliw. Maagap na itinuro ni Mia ang sarili niyang mga kapintasan. Hindi kasama yan. Hindi naman masama ang pagiging medyo wild at baliw ng isang babae, tanda iyon ng tunay na ugali, isang bentahe. Kung gayon, ano ang aking pagkukulang? Nagtatakang tanong ni Mia. Kumuha ka ng karayom at subukang tusukin mo ang sarili mong mukha. Kung hindi mo ito matusok, ibig sabihin ay masyadong makapal ang balat mo. Nako, papatayin kita. Sa wakas ay naintindihan na ni Mia, ipinahihiwatig ni Yusuf Zok na wala siyang kahihiyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 108, Isang Yakap. Nagkwentuhan sina Yusuf Zok at Mia papuntang Paliparan, at nang makarating sila sa parking lot ng Paliparan, hindi nagmadaling bumaba ng kotse si Mia, at naging seryoso rin siya ng hindi karaniwan. Itago mo muna ang card ngayon. Kapag may oras ka, ipadala mo sa akin ang numero ng iyong bank card. Pagkarating ko sa Hong Kong, ipapadala ko ang pera direkta sa bank account mo.
Masamang tao si Bud Trujillo, at makapangyarihan din siya. Pangunahin siyang namumuhunan sa industriya ng catering at pelikula, pati na rin sa pagpapaunlad ng real estate. Nagmamay-ari siya ng mga shares sa maraming kumpanya at nakapagtipon na ng maraming tao sa ilalim niya. Mag-ingat ka sa paligid niya, at huwag makipagtalo ng diretso. Kung samobra na, bumalik ka na sa bayan mo o kaya hanapin mo ako sa Hong Kong. Lumipad si Ruth diretso sa Lapan kahapon noong araw na iyon. Hindi siya pumunta sa Shanghai. Ikaw marahil ang unang lalaking nakaantig sa puso niya, kaya sana ay hindi mo siya bibigwin. Nanatili ako para bantayan ka, pero ikaw, mabait ka naman, walang duda. Sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw ang may pinakamagandang ugali. Siyempre, dapat kong idagdag, hindi ako interesado sa iyo. Isa pa, sa pagkakaalam ko, matagal nang gusto ng lolo ni Ruth na magpakasal siya sa pamilyang Ross mula sa Germany. Nitong mga nakaraang taon, humihina ang bilang ng mga miyembro ng angkan ni Ruth, kaya iginiit ng kanyang lolo na pakasalan niya si Little Ross na mula sa pamilyang Ross. Si Little Ross ay gwapo, may pinag-aralan, matatas sa maraming wika, napakatalino, at kaklase rin ni Ruth na matagal nang humahabol sa kanya. Kaya ang romantikong karibal mo ay si Little Ross. Sa madaling salita, may dalawang malalaking balakid sa unahan mo, ang isa ay ang pamilyang Wilcox, isang angkang Chino, at ang isa pa ay ang pamilyang Ross, isang super clan na matagal nang umiiral. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito ay para maging malinaw sa iyo kung ano talaga ang gusto mo at kung paano ka dapat kumilos sa hinaharap. Ang kaligayahan ay dumarating sa maraming anyo. Maaari mong bigyan ng kaligayahan si Ruth, ngunit magagawa rin ito ng iba para sa kanya. Hindi ko intensyong panghinaan ng loob o pigilan ka, basta, timbangin mo ang iyong pag-ibig at ang iyong kayamanan para makita kung malalampasan mo ang dalawang malalaking bundok na iyon sa hinaharap. Siyempre, kung mabubuntis mo si Ruth, malaking-malaking bagay iyon. Pero sa tingin ko wala yan sa ugali mo. Pag-iisipan ko muna kung may iba pa kayong sasabihin. Seryoso si Lara Toft sa pagkakataong ito, at mula sa kanyang mga salita, nahalata ni Yusuf Zok na si Mia, Lara Toft, ay isang napakamaunawain at maalalahanin na babae, kung saan ang kanyang walang inaalala na saloobin ay isa lamang aspeto ng kanyang personalidad. Iyon na nga siguro, bawal ang magloko, at huwag kang maghanap ng babae mula sa pamilya ni Ruth. Kahit magloko ka, tandaan mong gumamit ng proteksyon. Iyon lang, aalis na ako, paalam, hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkasabi nito, nakakagulat na yumuko si Mia kay Yusuf habang nakakuyom ang mga kamao, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng kotse. Agad na sumunod sa kanya si Yusuf pababa, naglalakad sa likuran niya patungo sa terminal. Bakit mo ako sinusundan? Hindi na ako bata, hindi mo na ako kailangang paalisan. Bumalik ka, huminto si Mia at lumingon para sabihin iyon. May flight ba papuntang Hong Kong ngayon? Tutulungan kitang pumasok at magtanong, nag-isip si Yusuf Zok. Walang mga flight papuntang Hong Kong, papunta lang ng Macau, Guangzhou, o Shenzhen. Anyway, para lang sa kasiyahan, kahit saan pwede. Madalas akong nagkakaroon ng pagnanais na pumunta ng biglaan at hindi bumibili ng tiket ng maaga. Ang sarap sigurong maging mayaman, inggit na sabi ni Yusuf Zok. Ang pagkakaroon ng mayamang ama ang siyang talagang masarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, hindi ako masyadong masaya. Pakiramdam ko ay lumilipas at nasasayang lang ang buhay ko, pero hindi ko na talaga alam kung ano pa ang gagawin ko, patuloy ni Mia habang naglalakad. Kung may pera ka, magkalat ka ng kayamanan. Maaari kang mag-donate sa ilang mga ampunan o tahanan para sa mga matatanda at magboluntaryo doon linggo-linggo. Maaaring maging interesante iyon. Ginagawa ko na yan dati. Nagboboluntaryo ako sa nursing home tuwing Sabado at Linggo, sagot ni Mia. Nagsisimula na kitang hanggan, huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing. Tamad lang ako, kaya hindi mo ako kailangang humanga. Mas makabubuti para sa iyo na manatiling medyo pabaya, mas ligtas ang pakiramdam ko sa ganoong paraan. Kung magiging masyado kang seryoso, matatakot ako. Natatakot saan? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Natatakot akong mahalin mo ako at hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. Paf, may mga karayom ako rito.
Agad na tugon ni Yusuf Zok. Ikaw yung may makapal na balat. Ang kapal ng mukha mo, pabiro ni Mia kay Yusuf habang nag-uusap at nag-aasaran sila. Habang naglalakad at nagkukwentuhan sila, pumasok sila sa terminal. Noong panahong iyon, wala ngang mga flight papuntang Hong Kong, at kahit na mayroon man, wala ring mga tiket na mabibili. Gayunpaman, may biyahe patungong Shenzhen, ngunit wala nang natitirang tiket sa economy o business class, tanging sa first class na lang. Hindi nagatubili si Mia at agad na nagpabook ng first class. Bumalik ka na, hindi mo na ako kailangang paalisin pa, salamat. Kailangan mong mag-ingat, huwag kang masasaksak sa likod, sabi ni Mia habang nakatayo sa check-in gate, nakatingin kay Yusuf Zok. Bibigyan kita ng isang payo, sabi ni Yusuf Zok. Maghanap ka agad ng ibang bodyguard, mas mabuti kung babae. Oh, nag-aalala ka na naman sa kaligtasan ko. Sabi ni Mia habang nakakunot ang noo. Seryoso ako, walang biro, sabi ni Yusuf Zok na may seryosong mukha. Nakuha ko. Ang biyaheng ito sa Hong Kong, ang tiyahin ko ang mag-aayos nito. Gaya ng sabi mo, magkakaroon ng ilang babaeng bodyguard. Masyado nang hindi ligtas ang lipunan ngayon, napakaraming napupuot sa mga mayayaman. Mayroon akong pakiramdam ng proporsyon, aniya. Sige, ligtas na paglalakbay at magpatuloy ka sa iyong pag-check-in, sabi ni Yusuf Zok, habang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi sinunod ni Mia ang payo niya, sa halip ay iniyuko lang niya ang ulo at tumingin sa kanya, ang mga mata ay kumukurap ng may kaakit-akit na pagkislap. Ano? Sinaman siya ng tingin ni Yusuf Zok. Maraming taon na ang nakalipas, lumipad na ako sa buong mundo, pero wala pang sino man ang nagpaalam at nang asar sa akin na katulad mo. Kakaiba ang pakiramdam. Sa totoo lang, wala na akong mas magandang magagawa, mahinang sabi ni Yusuf Zok. Hay nako, gustong-gusto ko ang matalino mong pananalita. Halika rito, yakapin mo ako, maging maginoo ka. Sabi ni Mia nang nakabuka ang mga braso. Humakbang paarap si Yusuf Zok at marahan silang nagyakapan, habang tinatapik ang isa't isa sa balikat. Mag-ingat ka, aalis na ako ngayon. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Umuwi ka na at matulog, sabi ni Mia pagkatapos ng magaan na yakap at tumalikod na para umalis. Ang yakap na ito ay isa lamang pamamaalam na yakap, walang anumang masalimuot na kaisipan na nakahahalo sa loob. Si Yusuf Zok ay napakamaginoo, at si Mia naman ay napakababae. Bihira lang silang magpaalam sa airport ng ganito. Matapos siyang mapanood na mawala, tumalikod si Yusuf Zok at lumabas ng gusali ng terminal. Samantala, matagumpay na nakasakay si Mia sa eroplano, ngunit sa sandaling iyon ay bumubulong din siya sa sarili. Tinatawag ang isang tao na isang maliit na bastardo at nagtataka kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pamamagitan lamang ng pagyakap dito. Iniisip kong oras na ba para kailanganin niya ng isang lalaki sa kanyang buhay. Kuwait. Kasabay nito, sa isang ospital sa kabisera, galit na umuungal si Bud Trujillo, hanapin siya. Hanapin ninyo siya at patayin. Bro Bud, ang paghahanap ng walang pag-asa ay maaaring matagal bago siya matagpuan. Paano kaya kung humingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin sa presinto? Maingat na pinalibutan ng ilang nasasakupan ang kama ni Bud. Sus Mariosep, kung magsusumbong ako sa pulis, hindi ba ako mamamatay sa kahihiyan? Mura ni Bud. Hindi ko po ito iniuulat, pero tahimik lang na humihingi ng tulong sa ilang kaibigan, para lang malaman kung saan siya nakatira at kung ano ang ginagawa niya, nang hindi isinasangkot ang mga pulis, patuloy ng isang nasasakupan. Sige, simulan mo na yan bukas, huwag mong alalahanin ang gastos, bulong ni Bud. Naiintindihan ko, tumanggo ang lalaki. Kung sila, isang grupo ng mga tao mula sa laylayan ng lipunan, ay maghahanap ng isang tao sa kabisera, para itong paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Pero sa tulong ng mga insider sa pulisya, mas magiging madali ito. Tuldok. P.S. Ngayon, pumupunta ang gwardya sa mga estan, papasok sa VIP segment, siguro mga pasado alas 9:30 na ng umaga. Pagkatapos ng alas 9:30, plano kong maglabas ng 5 kabanata ng sabay-sabay, at pagkatapos ay 5 pa ulit bandang alas 8 ng gabi. Kaya ang pinakamababang bilang ng mga kabanata para sa araw na ito, kasama na ang isang ito, ay 11. Siyempre, matagal na akong naghihintay,
At ang mga mahal kong mambabasa ay sabik na naghahanda rin, kaya hindi tayo maaaring magtipid sa buwan ng tiket o mga tiket para sa rekomendasyon. Oo, isang karagdagang kabanata para sa bawat 200 buwan ng tiket, at 2 pang karagdagang kabanata para sa 300 buwan ng tiket. Kung may sasali sa alyansa, haantong iyon sa direktang mga karagdagan. Ang aking personal na bodyguard ay minsang nakamit ang kahangahangang tagumpay, na lahat ay salamat sa aming mga tapat na mambabasa. Umaasa ako na maibabalik natin ang kaluwalhasyang iyon at maipagpatuloy ang bantay. Pagkatapos mailagay sa mga shelf, ang mga update ay magiging hindi bababa sa 3 kabanata sa isang araw o 4, o 5, wala nang ibang araw na may 2 kabanata na lang. Oo, iyon ang plano. Handa na ba tayo, mga kasama? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 109, Paunawa. Hindi nagmadaling bumalik sa sentro ng lungsod si Yusuf Zop mula sa paliparan ng magdamag, sa halip, nagkulong siya sa kanyang kotse at natulog hanggang madaling araw. Ang gawain ngayon ay ayusin muna ang mga bagay-bagay sa tindahan, pagkatapos ay pag-usapan ang renobasyon kasama si Miles O'Brien, at plano rin niyang ilipat si Samuel Ross o ang isa sa mga gwardya sa palengke ng komunidad ng pamilya Ruiz. Hindi siya komportable na si Miles O'Brien lang ang naroon, pero kung si Samuel Ross o isang bantay, mas magiging matatag ito. Alas 8:30 ng umaga, pagkatapos mag-almusal ng mabilis sa tabi ng kalsada, sa wakas ay pinatakbo niya ang kanyang sasakyan papunta sa parking lot, kung saan nakaparada rin ang bagong Mini ni Miles O'Brien. Bumaba si Yusuf ng kotse, pinagmasdan ang iba't ibang antigo sa tabi ng kalsada habang naglalakad papasok. Samantala, sa Chaoyang branch ng Beijing Police Station, dumating si Amber Van sa kanyang unit bandang alas 8 ng umaga at inaasikaso ang isang kasong kinakaharap. Alas 8:30 nang tumunog ang telepono sa loob. Si James Hart, ang deputy squad leader, ang tumatawag sa kanya. Amber, pumunta ka sa opisina ko, sabi ni James bago ibinaba ang tawag. Inayos ni Amber ang kanyang mesa at pagkatapos ay mabilis na umakyat sa itaas, kung saan naroon ang opisina ng deputy squad leader. Pagkatapos kumatok at pumasok, wala nang ibang tao sa silid maliban kay James Hart, na nasa telepono at sinenyasan si Amber na umupo. Hindi agad umupo si Amber, sa halip ay nagsalin siya ng kaunting tubig ng bulaklak at tinulungan si James na diligan ang mga halaman. Maya-maya pa, ibinaba ni James ang telepono at saka direktang sinabi, Amber, yung kaso ni Feng Do noong nakaraan, yung security guard ba na nagngangalang Yusuf Zop? Si Amber, na nagdidilig ng mga halaman, ay nagulat sandali, pagkatapos ay tumango at sinabing, oo, ang pangalan niya ay Yusuf Zop. Ano ba yan, nakagawa na naman ba siya ng kasalanan? Tanong ni Amber na mukhang nagtataka. Kumaway si James, hindi, naghahanap lang ako ng kaibigan. Alam mo ba kung saan siya nakatira ngayon? Binigyan ni Amber si James ng kakaibang tingin. Kahit medyo wala siyang pakialam, ang kanyang isip ay napakametikuloso. Kung hindi nakagawa ng krimen si Yusuf, bakit pa magtatanong si James tungkol sa tirahan ni Yusuf? Ano ang ginawa ng deputy squad leader? Hindi ko alam yan. Ilang araw na ang nakalipas, sinuri ko ito, at tila tinanggal sa trabaho ni Feng Do si Yusuf, at napalitan din ang babaeng CEO ni Feng Do, kaya hindi ko talaga alam kung saan siya nakatira ngayon. Mayroon ka bang numero ng telepono niya? Tawagan mo siya at sabihin mong regular na investigasyon lang yan, napupunta siya sa istasyon ng pulis, mungkahi ni James matapos itong pag-isipan. Sige, pero may progreso na ba sa kaso ni Feng Do? Tanong ni Amber, na naguguluhan. Hindi pa sa ngayon, papuntahin mo muna rito si Yusuf, irehistro mo ang eksaktong address niya at iba pa, para mas madali mo siyang mahanap sa hinaharap. Naiintindihan ko, saludo ni Amber at lumabas. Pagbalik sa sarili niyang opisina, hindi nagmadali si Amber na tumawag, sa halip, patuloy niyang pinaikot ang ballpen na hawak niya. Kung walang naging progreso sa kaso ni Feng Do at hindi naman nakagawa ng krimen si Yusuf, bakit niyaya ng deputy squad leader si Yusuf na pumunta rito? Bakit niya tinatanong kung saan siya nakatira? Maaari kayang may ibang naghahanap sa kanya. Agad na naisip ng matalinong si Amber Vance ang posibilidad na ito may ibang naghahanap kay Yusuf, na nangangailangan ng tulong mula sa deputy squad leader.
Nang maisip ito, agad na kinuha ni Amber ang kanyang personal na telepono at idinayal ang numero ni Yusef. Sa oras na ito, si Yusef ay nasa Ruiz Family Street, tumitingin ng mga antigo. Nakakita siya ng isang set ng calligraphy na labis niyang kinagigiliwan. Hindi na masyadong matagal ang panahon dahil hindi naman mabigat ang patina, ngunit talagang nagustuhan niya ang nakasulat, kung paanong ang kalangitan ay malawak at matibay, ang Ginoo ay dapat na patuloy na magsikap na mapabuti ang kanyang sarili, kung paanong ang lupain ng mundo ay malawak at matibay, ang Ginoo ay nagdadala ng kanyang birtod ng may lawak at lalim. Ang lagda ay galing sa isang taong hindi pa niya naririnig, inialay ni Disheng kay Jiliang, magtiyaga ka. Ang pangalan niya ay Disheng, at ang kaligrapyang ito ay isang regalo sa isang lalaking nagngangalang Jiliang. Guro, may kwento ba sa likod ng kaligrapyang ito? Tanong ni Yusef. Hindi ko alam, lumang sulatin lang yan, sagot ng may-ari ng pwesto na may puntong Sichuan, halatang hindi taga ron. Magkano kung ganoon? Mausisang tanong ni Yusef. 880, wala sa mga kaligrapya rito ang lumalagpas sa 1,000. Kung magustuhan mo itong pyesa, bibigyan kita ng diskwento, 800, sabi ng may-ari ng pwesto, habang iminumungkahi ang kanyang mga daliri. Sige, 800 na. Naglabas si Yusef ng 800 dolyar, iniabot ang mga ito sa may-ari ng pwesto, at saka nagpatuloy sa paglalakad papasok, dala ang kaligrapya. Saktong-saktong tumunog ang telepono niya, nakita sa caller ID na si Officer Vance iyon. Opisyal Vance, anong problema? Agad na sagot ni Yusef Zok. Yusef, may itatanong ako sa'yo. May nasangkot ka bang gulo nitong mga nakaraang araw, o may nasaktan ka ba? Anong ibig mong sabihin? Napahinto si Yusef sa paglalakad at tinaas ang kilay na parang may nakatagong mensahe sa mga sinabi ni Amber. Walang ibig sabihin yan. May tanong ako sa iyo. Sagutin mo ako, utos ni Amber. Bakit naman kita sasagutin? Hindi ikaw ang asawa ko, biro ni Yusef. Naghahanap ka ba ng gulo? Galit na sabi ni Amber. May nagtatanong kung saan ka nakatira. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo ito haharapin. Pinapatawag nila ang mga pulis para tanungin kung saan ako nakatira. May mga koneksyon sila na umaabot hanggang langit, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Gulat na bulalas ni Yusef. Sila, ano nga ba ang eksaktong nangyayari? Sabihin mo sa akin dali, galit na tanong ni Amber. Nabangga ko ang isang mayamang binata na nagngangalang Bud Trujillo kahapon. Iniulat ba nila sa pulis? Bulong ni Yusef. Bud Trujillo. Bud Trujillo. Biglang tumaas ang boses ni Amber. Sinaktan mo ba siya? Tanong niya, gulat na gulat. Malamang nabunutin ng ilang ngipin, walang pakialam na sagot ni Yusef. Paano ka naman naging ganyan kagulo? Nag-aalalang sabi ni Amber. Salamat sa iyong pag-aalala, napakagandang opisyal. Hey. Nahalata ni Yusef na kahit pinapagalitan siya ni Amber, hindi naman talaga ito galit sa kanya at tila nag-aalala pa nga para sa kanya. Sino ang nag-aalala sa'yo? Patayin mo na lang ang telepono mo ngayon din. Nakatanggap lang ako ng abiso na dapat kang pumunta sa istasyon para sa regular na pagtatanong. Pero kung papatayin mo ang telepono mo, hindi kita mahahanap, at ayos lang kung hindi ka samipot, walang mahalaga roon. At tandaan, kahit sino pa ang magtanong kung saan ka nakatira, huwag mong sasabihin sa kanila. Bilisan mo at ibaba mo ang tawag at patayin mo ang telepono. Sa isang click, ibinaba na ni Amber ang tawag bago pa man makapagsalita si Yusef. Umiling lang si Yusef na may mapang asar ng ngiti. Sa totoo lang, nagmamalasakit sa kanya si Amber Vance parang araw na sumisikat mula sa kanluran. Sa katunayan, hindi naman masama si Amber, sa kabaligtaran, mabait siya. Kahit nagalit si Yusef sa kanya, mayroon pa rin siyang kakaibang nararamdaman para dito, lalo na pagkatapos ng gabing iyon nang makita niya ang malayang pag-alis nito na kumakaway palong tila lumilipad ang anumang sama ng loob o puot. Hinayaan niya itong hawakan siya, pero hindi niya ginawa. Kaya naman, inakala niyang may ganoong uri ng espiritu ng gangster ang munting pilyong ito, at nagustuhan niya ang espiritu ng gangster na ito. Habang pinag-iisipan ni Yusef kung papatayin niya ang kanyang telepono, isang mensahe ang dumating, magkita tayo sa kanto sa tapat ng substation ng alas 11:30 ng umaga. Ito ay galing kay Amber Vance. Sige,
Agad na sumagot si Yusef ng, sige. Patayin mo ang telepono mo. May isa pang mensahe na dumating, na nag-uudyok sa kanya na patayin ito. Nag-isip sandali si Yusef at saka pinatay ang kanyang telepono. Sa opisina, makalipas ang mga 10 minuto, sinubukang tawagan muli ni Amber ang numero ni Yusef, at narinig niya ang tunog ng pagpatay ng telepono. Phew, marahang bamantong hininga siya. Grabe ka, minsanan lang kita tinutulungan ngayon, para makabawi sa kabutihan mo, bulong ni Amber. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong pabor ang utang na loob niya kay Yusef. Para ba iyon sa pagbabalik ng baril, o para hindi siya hawakan? Sa anumang kaso, ang kanyang nararamdaman ay komplikado. Nitong mga nakaraang araw, kapag paminsan-minsan siyang nananaginip, nakikita niya ang nag-iisa at nangungulilang figure na kumakaway sa kanya, isang figurang hindi niya maalis sa kanyang isipan, na para bang sa isang sandali, nadama niya ang lungkot at pag-iisa. Paminsan-minsan din niyang napapanaginipan ang isang kamay na marahang minamasa ang kanyang dibdib, at sa tuwing gigising siya sa kalagitnaan ng gabi, nakakaramdam siya ng parehong hiya at kahihiyan. Pareho niyang nagustuhan at hindi nagustuhan ang sensasyong iyon, ito ay magkasalungat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 110, ano ang nakita mo? Hindi nagtagal matapos patayin ni Yusef Zoc ang kanyang mobile phone, nakarating siya sa tindahan ni Bryce Harper, kung saan nakaupo sina Harper at Miles O'Brien sa unang palapag, nagkukwentuhan. Nang makitang pumasok si Yusef Zoc, agad siyang pinagtimpla ni O'Brien ng tsaa, at sinenyasan ni Harper si Zoc na umupo. Yusef, sinabi sa akin ni Luis na titingnan ninyo ang tindahan ni Oldhan ngayon. Diretso ni Harper sa punto. Ang pamilyang Han. Hindi ko alam, hindi ko pa napupuntahan yan, umiling si Zoc. Huwag mong tingnan yan, hindi mo dapat inuupahan ang tindahang yan, seryosong sabi ni Harper kay Zoc. Oo nga, huwag muna nating arkilahin ang tindahang iyan. Maghahanap ako ng iba ngayon, lumipat tayo sa iba, sabi ni O'Brien habang inaabot niya kay Zoc ang tasa ng tsaa. Bakit hindi? Naguguluhan na tiningnan ni Zoc ang dalawa. Hehe, kaming mga mahilig mangolekta ay karamihan ay naniniwala sa feng shui. Ang dating may-ari ng tindahang iyon ay si Matandang Joe. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalilipas, at si Oldhan naman ay misteryosong namatay sa bahay sa isang aksidente sa shower dahil sa kuryenteng natupok ng water heater 1 buwan na ang nakalilipas. Dalawang magkasunod na may-ari ang namatay, at higit sa lahat, ang tindahang iyon ay palaging nagdudulot ng pagkalugi sa sinumang nagpapatakbo nito. May isang dalubhasa sa feng shui na nagsabing ang tindahan daw ang sinistral na tagpuan ng buong hardin ng pamilya Ruiz, ang pinakamasamang lugar pagdating sa enerhiya. Kung hindi mo lang kaibigan si Luis, masaya akong manood ng palabas. Pero magkaibigan kayo, at hindi ko kayang panoorin kayong tumalon sa hukay ng apoy. Mayroon bang ganoong paniniwala? Nabigla si Yusef Zoc. Nakakabahala talaga ang dalawang magkasunod na may-ari na namamatay ng ganoon. Kaya, hindi kailangang magmadali sa paghahanap ng tindahan. Ipaalam lang sa amin kapag nakapili ka na ng maayos, at tutulungan ka naming pag-isipan ito. Sige, maraming salamat, Tio Bryce, tumanggo si Zoc, kinilala ang mabubuting intensyon ni Harper. Oo, basta makinig ka, mabuti na yan. At saka, sa susunod na tagsibol, magsisimula na ang perya ng sugal na bato, at sa palagay namin ni Matandang Leo ay dapat kayong sumama sa amin. Pagkatapos, babayaran namin ang mga hilaw na batong pipiliin mo. Kung jade pala ito, depende sa kulay at tubig, susuriin namin ang halaga, at magiging 30% ito para sa iyo, 70% para sa amin. Kumusta naman? Pero paano kung lahat ng batong mapupulot ko ay mga sira-sira pala? Hindi ba kayo matatalo? Tanong ni Zoc na may pagtataka. Isa itong sugal sa mga bato kung tutuusin, walang makakagarantiya ng kahit ano. Pero sa loob ng ilang araw, kapag may oras ka, sumama ka sa akin sa malaking bodega, nakangiting sabi ni Harper. Pupunta sa bodega. Anong ibig sabihin yan? Hindi maintindihan ni Zoc. Sina Tio Bryce, Tio Liu, at ilan pang mga tiyo ay may malaking bodega. Maraming hilaw na materyales ang nakaimbak doon.
Ang ibig sabihin ni Harper ay kung makakapagtulungan tayo sa perya ng sugal na bato sa susunod na taon ay bahagyang nakasalalay sa iyong pagganap kapag bumisita ka sa bodega. Sinusubukan ka niya, sabi ni O'Brien nang may natatawang ngiti. Ah, sige. Titingnan ko kung ganoon. Magiging magandang karanasan yan, walang pakialam na sabi ni Zoc. Sige, magsaya ka. Kung makakita ka ng kahit anong tindahan na interesado ka, huwag magmadaling makipag-ayos. Bumalik ka at pag-usapan natin yan, sabi ni Harper habang natatawa. Sige, aalis na kami, sabi ni Zoc habang hinawakan ang kamay ni O'Brien, at mabilis na naglaho sa karamihan. Ilang sandali pa, habang nadadaanan nila ang junk shop, biglang itinuro ni O'Brien ang isang tindahan sa tapat nila na may nakasulat na for rent or sale, at sinabing, tindahan iyan ni Matandang Han. Sabik na ang mga anak niya na ilipat ito. Pero walang nang ahas na agawin ito sa loob ng bilog. Walang gustong mamatay. Talaga. Tumingin si Zoc sa tindahan, na may karato lang, curious spot, at isang malaking tindahan na bukas ang pinto at may mga customer na pumapasok at lumalabas. May mga customer din, gulat na sabi ni Zoc. Kahit na may mga customer, kakaunti lang ang bumibili, sabi ni O'Brien. Tara, pumasok tayo at tingnan natin, sabi ni Zoc. Gustong makita mismo kung ano ang kakaiba sa tindahan. Huwag na tayong umalis. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Theo Harper, kinikilabutan ako, sabi ni O'Brien. Sige na nga maglibot-libot ka na rito. Papasok ako at titingnan ko, ha? Ang mga tindahang ganito ay nakadepende rin sa tao. Kung matapang ka, kaya mong pigilan ang kahit ano. Hindi pinansin ni Zoc ang pag-aatubili ni O'Brien at mabilis na pumasok sa curious spot. Sa tindahan, 2 o 3 tao lang ang naroon at isang binata na nakaupo sa isang upuan, naglalaro sa kanyang telepono. Kakaunti ang inventaryo ng tindahan, karamihan sa mga kompartimento ay walang laman, tila pagkatapos ng pagkamatay ni Matandang Han, kinuha ng mga batang Escobar ang lahat ng mahahalagang gamit, at mga walang kwentang bagay lamang ang naiwan. Pinagmasdan ni Yusuf Zoc ang paligid at hindi niya naramdaman ang anumang lamig o presensya ng multo. Bukod sa medyo malamig ang kwarto dahil sa kawalan ng init ng tao, normal lang naman ang lahat. Nakatayo sa harap ng counter, kunwaring tumitingin ng mga antigo, agad din niyang inilabas ang kanyang telekinesis. Sa loob ng 15 metrong radius, nakalatag na sa kanyang isipan ang lahat. Sa ikalawang palapag ay may isang kama at isang tumpok ng iba't ibang gamit, ngunit wala ng iba. Ang unang palapag ay puno ng mga ipinintang larawan at mga bagay na pang-iskolar na tinatawag na, 4 na kayamanan ng pag-aaral, at walang kakaiba. May isang maliit na bodega sa ilalim ng hagdan, punong-puno ng ilang kagamitan at iba pa. Walang kakaiba, lahat ay naging regular hanggat maaari. Ano yan? Nang akmang babaliktarin na niya ang kanyang telekinesis, at hindi sinasadyang sumulyap sa ground floor, isang refleksyon ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang refleksyon na may dalang isang napakasamang aura. Kasabay nito, sa ilalim ng liwanag na iyon, agad na nabasag ang kanyang telekinesis. Nagulat si Yusuf Zoc at pinagpawisan ng malamig. May kung ano ba talagang makakasira sa telekinesis niya? Anong uri ng kakaibang bagay iyon? Huminga siya ng malalim sa katumingin sa direksyon ng kakaibang refleksyon na iyon. Ang lugar na iyon ay eksakto sa ilalim ng upuan ng lalaking may kalikot sa kanyang telepono. Nako, may kakaiba talaga rito, hindi na nakapagtataka kung may mga namatay, bulong ni Yusuf sa sarili, habang medyo nanginginig. Ang ganitong uri ng hindi kilalang anomalya ay unang beses niya lamang naranasan. Siyempre, labis din siyang na-curious kung ano ang sanhi ng refleksyon na naglalabas ng isang nakakatakot na sinister aura. Maaari ba itong maging isang multo? Kinalma niya ang sarili ng 2 o 3 segundo, pagkatapos ay muling itinoon ang kanyang telekinesis pababa mula sa paanan ng batang gumagamit ng telepono. 1 metro, 2 metro, 3 metro, 4 na metro, sa lalim na halos 5 metro, muling nakatagpo ng refleksyon ang kanyang telekinesis, at sa ilalim nito, mayroong isang malaking urna na bato na natatakpan ng takip, at ang refleksyong bagay na iyon ay nasa ibabaw ng takip. Isa itong piraso ng jade, na kasing pula ng dugo. Nako, iniwasan niya ang blood jade, at ang kanyang telekinesis ay sumisid sa loob ng urn. Umuugong, umikot ang kanyang ulo,
Lumilipad ang mga bituin sa harap niya, at nang makita niya ang nasa loob ng urna, halos mapasigaw si Yusef. Yusef, sa sandaling iyon, si Miles O'Brien, na nag-aalala para kay Yusef, ay naglakas loob na pumasok. Dumating na si Miss Zing. Ang binata, na abala sa kanyang telepono hanggang noon, ay agad na tumayo nang nakangiti nang makitang papasok si Miles O'Brien. Malinaw na nakilala na niya si Miles dati, kung isa sa alang-alang na bumisita si Miles sa lugar noong isang araw. Binibining Zing, kumusta na po? Ano sabi ng amo mo? Tanong ng binata na may pag-aalala. Nandito lang ang boss ko, itinuro ni Miles O'Brien si Yusef habang nagsasalita ito. Ang pinarangalan na panauhin ay nagbigay na sa atin ng kanyang presensya. Sige, maupo muna kayo. Masiglang sabi ng binata. Hindi na kailangang umupo. Ako ang kukuha ng tindahan, pero paano kung bigyan mo ako ng diskwento sa upa? Sabi ni Yusef, ang mga matang matalim ay puno ng determinasyon. Nabalitaan ko na ang huling dalawang may-ari ng tindahang ito ay namatay ng malagim. Isinasapanganib ko ang buhay ko rito, kaya dapat bigyan mo ako ng diskwento, di ba? Ano, Yusef, ikaw? Natigilan si Miles O'Brien at sandaling nawalan ng sasabihin ng marinig na gusto pa ring umupa ni Yusef sa tindahan. Sige, Mr. Zack ba to? Dahil sinabi mo na ang presyo mo, hindi na kita matatanggihan. Gawin natin ito, isang 3 taong kontrata sa pag-upa na may taunang upa na 900,000, nabubuo sa kabuuang halaga na 2,700,000. Iyan ang pinakamababa na kaya kong gawin. Deal, Luis. Gawin mo ang kontrata kasama niya, at pupunta tayo sa bangko para bayaran pagkatapos, desididong sabi ni Yusef.